Mainit ang sikat ng araw sa kalsada ng Maynila at maagang magising si Marco upang ihanda ang kanyang kariton ng ice cream. Siya ay isang binatang nasa edad 21, payat ngunit batak sa trabaho. Habang pinupunasan niya ang kahon ng yelo at inaayos ang mga sorbetes na ipagbibili, narinig niya ang mahinang ubo ng kanyang ina mula sa loob ng kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. "Marco, anak," mahinang tawag ng kanyang ina. "Huwag mong kalimutan ang pamalit mong damit kung sakaling mabasa ka ng ulan." Ngumiti si Marco at sumilip sa bintana. "Opo, Nay, huwag po kayong mag-alala. Uuwi rin ako agad para magdala ng kita." Pagkatapos magmano, itinulak na niya ang kariton sa kalsada. Sa bawat pag-ikot ng gulong na kumakalabog sa pitak-pitak na semento, dama niya ang bigat ng responsibilidad bilang panganay. Ang kanyang ama ay matagal nang nawala. Iniwan silang magkakapatid at hindi na muling nagpakita. Ang kanyang ina na lang ang nagsikap para mabuhay silang tatlo. Ngunit dahil sa sakit nito, si Marco ang tumayong haligi ng kanilang maliit na tahanan. Sa kanto ng eskinita, sumalubong sa kanya ang batang kapatid na si Lito. Bitbit ang lumang bag ng eskwela. "Kuya, may baon ba ako?" Saglit na natahimik si Marco. Tiningnan niya ang supot na laman ay 3 pandesal at isang sachet ng kape. "Pasensya ka na, Lito. Eto muna ang baon mo ngayon. Bukas, gagawan ko ng paraan na may pera ka na." Mumiti si Lito kahit may bahid ng lungkot. "Ayos lang, kuya. Basta ikaw ang nagbigay, sapat na." At naglakad na ito papunta sa paaralan. Nagtuloy-tuloy naman si Marco sa mas mataong lugar, kung saan maraming bata at empleyado ang dumaraan. Doon siya nagsimula ng kanyang paglalako. "Ice cream, sorbetes, presko sa init," sigaw niya, kasabay ng pagtunog ng maliit na kampala sa kariton. Isang batang babae ang lumapit, dala ang barya. "Kuya, pabili nga po ng tsokolate." Ngumiti si Marco. "Eto, dagdagan ko ng konting sprinkles. Libre na yan para sa'yo." "Salamat, kuya." Masayang tugon ng bata bago tumakbo palayo. Marami ang humahanga kay Marco dahil kahit pagod na siya at halatang kapos sa pera, may lambing pa rin siyang ibinibigay sa bawat customer. May mga pagkakataon pang nagbibigay siya ng libreng ice cream sa mga batang palaboy. "Kuya Marco," sigaw ng isang payat na batang gusgusin, si Junjun, nakilala sa lugar bilang palaboy. "Pwede bang tikim kahit konti lang?" Tiningnan niya ang bit-bit na paninda. Alam niyang kailangan niya ng kita para sa gamot ng ina. Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang gutom na bata. "O heto, maliit lang pero malamig. Mag-ingat ka palagi, ha?" "Salamat, kuya." Ang mata ng bata ay kumislap sa tuwa. Dahil sa ganitong kabutihang loob, unti-unting nakilala si Marco sa barangay. Tinatawag siyang Kuya Marco ng sorbetes na laging handang tumulong kahit sarili niya ang magsakripisyo. Kahit ang mga matatanda ay humahanga sa kanya. "Marco, anak," sabi ni Aling Berta, isang tindera sa palengke, "bakit hindi ka nalang magtrabaho sa tindahan ko? Siguradong mas kikita ka kaysa sa pagtutulak ng kariton." Numiti si Marco. "Salamat po, Aling Berta, pero dito po ako nasanay. May mga batang naghihintay sa akin tuwing hapon. Parang pamilya ko na rin sila." Ngunit hindi lahat ng araw ay masaya. May mga pagkakataong wala siyang mabenta. Minsan, isang buong araw ang lumipas na kalahati pa rin ang laman ng kanyang kariton. Nang gabing iyon, umuwi siyang halos walang dala. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang inuubo ng malakas ang kanyang ina. "Marco," mahinang sabi nito, "huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kahit wala tayong pera, huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Ikaw ang lakas ko." Napaluha si Marco at humawak sa kamay ng ina. "Nay, pangako ko, isang araw, gagaan din ang buhay natin. Hindi ko kayo pababayaan." Lumipas ang ilang linggo, lalo pang naging mabigat ang pasani ni Marco. Madalas kulang ang kinikita niya. At dahil dito, tumatambak ang utang sa tindahan ni Mang Cardo. Minsan, kinumpronta siya nito sa gitna ng maraming tao. "Marco, kailan ka ba magbabayad? Palagi ka nalang nangungutan ng bigas at sardinas." Sigaw ni Mang Cardo. Nahihiyaman, nagpaliwanag si Marco. "Pasensya na po, Mang Cardo. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran ko lahat. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon."
Nakita ng mga tao kung paano siya pinahiya, ngunit nanatili siyang mahinahon. Pag-uwi niya, sinabi niyang hindi na siya mangungutang muli. Pipilitin niyang kumayod pa ng husto. Kahit ganon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Tuwing gabi, bago matulog, binubuksan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy. Doon niya inilalagay ang mga baryang natitira. Para sa kinabukasan natin dito, para makapagtapos ka ng pag-aaral, bulong niya. Dumating ang isang linggo, nakakaunti lang ang tao sa lansangan. Inilapit niya ang kariton sa simbahan, umaasang makabebenta sa mga naglalabas-pasok. Habang nakatayo, nilapitan siya ng isang matandang vendor na nadulas at natumba dala ang mga panindang saging. Diyos ko, sigaw ng matanda. Agad na tumakbo si Marco at tinulungan itong tumayo. Nay, ayos lang po ba kayo? Heto, tulungan ko kayong pulutin ang mga saging. Salamat iho, ang bait mo talaga. Hindi ko alam paano ako kung wala ka. Ngumiti si Marco. Maliit lang po yun. Lahat tayo dapat nagtutulungan. Kahit lugi na siya dahil mas ginugol ang oras sa pagtulong, hindi niya iyon ininda. Para sa kanya, mas mahalaga ang malasakit kaysa pera. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang positibo. Kahit tirik ang araw at kumukulo ang init sa kalsada, patuloy siyang naglalako. At sa bawat ngiti ng batang kumakain ng kanyang sorbetes, nakakalimutan niya ang bigat ng kanyang dinadala. Isang araw, habang naglalako sa isang masikip na kalye, huminto siya saglit upang uminom ng tubig. Pinagmamasdan niya ang mga gusaling mataas, mga opisina ng mayayamang tao. Pahimik siyang napabuntong hininga. Kailan kaya darating ang araw na ako naman ang makakapasok dyan? Na hindi ako naglalako, kundi may dangal na trabaho? Ngunit agad niyang pinawi ang lungkot at muling ngumiti. Sapagkat para kay Marco, ang bawat araw na siya'y nakatayo pa rin at nakakapaghanap buhay, iyon ay panibagong pag-asa. At sa hindi niya inaasahan, ang simpleng pamumuhay niya bilang isang vendor ang maglalapit sa kanya sa isang pangyayaring magbabago ng lahat ng landas ng kanyang buhay. Mag-aalas 6 na ng gabi nang makauwi si Marco mula sa maghapong pantutulak ng kariton. Pawis na pawis at pagod na pagod siya. Pero wala siyang dalang pera, kundi kaunting barya. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, agad siyang sinalubong ng mahinang ubo ng kanyang ina na nakahiga sa banig. Marco, anak, nakabili ka ba ng gamot ko? Mahinang tanong ng ina, hawak ang dibdib. Napayuko si Marco at inilapag ang supot ng pandesal sa lamesa. Pasensya na po, Nay. Kailangan pa ng 300 para makabili ng antibiotic. Wala pa po akong sapat na kita. Pero bukas, gagawan ko ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan. Napaluha ang kanyang ina, ngunit pinilit ngumiti. Anak, huwag mo masyadong pasanin ang lahat. Bata ka pa, dapat ini-enjoy mo pa ang buhay mo. Umiling si Marco at tumabi sa kanya. Nay, kayo ang buhay ko. Kung hindi ko po gagawin to, sino pa? Samantala, sa kabilang sulok ng maliit na bahay, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Lito. Nakatulala ito habang hinahawak-hawakan ang lumang bag na eskwela. Kuya, bulong ni Lito. Pinagtatawanan na naman ako kanina sa klase kasi wala akong baon. Sabi nila, wala raw akong kinabukasan kasi mahirap tayo. Nanggigil si Marco pero pinilit niyang maging mahinahon. Huwag mo silang intindihin, Lito. Tandaan mo, ang kahirapan ay hindi habang buhay. Balang araw, makakapag-aral ka ng maayos. Ako ang bahala sa'yo. Pero paano, kuya? Wala ka ngang makuhang pera para sa gamot ni nanay. Sandaling natahimik si Marco. Alam niyang totoo ang sinabi ng bata, pero hindi siya maaaring sumuko. Magtiwala ka lang sa akin. Magtulungan tayo. Ikaw ang inspirasyon ko. Kinabukasan, muli niyan itinulak ang kariton. Ngunit hindi gaya ng dati. Tila mailap ang mga mamimili. Ilang oras na siyang naglalako, pero halos walang bumibili. Ang sikat ng araw ay parang apoy na tumutunaw hindi lang ng kanyang paninda, kundi pati ng kanyang panasa. Marco, sigaw ni Mang Cardo mula sa kanyang tindahan. Huwag mong kalimutang bayaran ang utang ninyo. Ilang linggo na kayong di nakakabayad. Puro ka nalang pangako. Napatingin ang mga tao sa paligid at namula si Marco sa hiya. Opo, Mang Cardo, pasensya na po. Babayaran ko yan. Bigyan niyo lang po ako ng konting panahon. Ngunit nagpatuloy sa paninita ang matanda.
Huwag mong gawing biro ang utang. Kung hindi mo mababayaran sa susunod na linggo, wala nang pwedeng umutang dito sa inyo. Tahimik na tumango si Marco at nagpatuloy sa pagtutulak ng kariton. Ang bigat ng kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa kariton na kanyang dala. Sa hapon, nang halos wala na talagang bumibili, may lumapit na matandang babae na mukhang gutom. "Hiho, magkano ang isang scoop? Gusto ko sanang bumili pero kulang ang pera ko. Baka pwedeng bawasan mo na lang?" Tumingin si Marco sa natitirang paninda. Alam niyang dapat niya itong ibenta para may madala siyang pera. Ngunit nakita niya ang nanginginig na kamay ng matanda at ang mga mata nitong puno ng pagmamakaawa. "Kunin niyo na lang po, libre na," sabi ni Marco habang inaabot ang sorbetes. Napaluha ang babae. "Salamat iho, pagpalain ka ng Diyos." Ngumiti si Marco kahit alam niyang mas lumiit na naman ang kikitain niya. Sa loob-loob niya, mas mahalagang may natulungan siya kaysa sa bariyang kikitain. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tulog si nanay at si Lito ay nakaupo sa gilid. Nag-aaral gamit ang mahinang ilaw ng lamparang de gas. "Kuya, may eksam ako bukas. Wala na akong papel. Pero wag ka nang mag-alala, gagamitin ko na lang iting likod ng lumang notebook ko," nakangiting sabi ni Lito. Napahinto si Marco at napaluha. Lumapit siya sa kapatid at hinaplos ang ulo nito. "Pasensya ka na, Lito. Balang araw, hindi na natin mararanasan to. Mangangarap tayo ng malaki at sisiguraduhin kong matutupad yon." Ngunit habang tumatagal, parang lalong lumalaki ang agwat ng kanilang mga pangarap at realidad. Lumipas ang 3 araw na halos wala siyang kinita. Dahil dito, lumala ang ubo ni nanay. Isang gabi, napilitan siyang dalhin ito sa health center. "Marco," sabi ng doktor, "kailangan ng regular na gamutan ang nanay mo. Kung hindi, baka lumala ang kondisyon niya." "Naku dok, wala po kaming sapat na pera." "Pero gagawan ko ng paraan," sagot ni Marco. Bakas sa mukha ang pagtabahala. Umuwi siya kasama ang ina. Habang naglalakad, nakayuko siya at ramdam ang bigat ng lahat ng suliranin. Wala na siyang ibang maisip kundi magdasal. "Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pera." Kinabukasan, hindi na siya nagtinda sa dating lugar. Nagpunta siya sa mas malayong kanto, umaasang mas maraming bibili. Sa daan, nakasalubong niya ang mga dating kaklase. "Uy, si Marco!" Dati pangarap niyang maging engineer, ngayon nagtitinda na lang ng sorbetes. Sigaw ng isa, sabay halakhak. "Naku, baka sa kalsada na rin siya titira balang araw," dagdag pa ng isa. Napapikit si Marco. Pinigilan ang sarili na lumaban. Sa halip, ngumiti siya nang mapait at nagpatuloy sa pagtutulak. Sa puso niya, tila dumadagundong ang kahihiyan at sakit. Pero hindi niya hinayaang makita iyon ng iba. Sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa manipis na banig, kinausap niya ang kapatid. "Lito, kung sakaling wala na si Kuya, gusto kong ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo ang pangarap natin." Umiling si Lito, umiiyak. "Kuya, huwag mong sabihin yan. Hindi ka pwedeng mawala. Hindi ko kaya mag-isa." Napayakap si Marco sa kapatid. "Hindi ako mawawala. Basta't magtulungan tayo, makakaraos tayo." Habang nakayakap siya, naramdaman niya ang matinding responsibilidad. Ang buhay nila ay parang nakasabit sa manipis na lubid na anumang oras pudeng maputol. At sa ilalim ng lahat ng iyon, si Marco lamang ang tanging humahawak at pumipigil para hindi sila tuluyang bumagsak. Dumilim ang paligid, ngunit sa kanyang puso, nanatiling may maliit na ningas ng pag-asa. Alam niyang darating ang araw na magbabago ang lahat. Ngunit hindi pa niya alam na sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang pagtulong na gagawin niya ang magiging simula ng pagbabagong matagal na niyang hinihintay. Muling sumikat ang araw sa kalsada at gaya ng dati ay maagang bumangon si Marco upang ihanda ang kanyang kariton.
Kahit wala pa siyang sapat na tulog mula sa gabing pagbabantay sa kanyang ina, pinilit niyang bumangon. Para sa kanya, bawat minuto sa kalsada ay pagkakataon upang kumita at magdala ng kaunting ginhawa sa kanilang tahanan. Kuya, siguraduhin mong makauwi ka agad mamayang hapon, paalala ni Lito habang kumakain ng pandesal. May assignment ako na kailangan ng illustration board. Tumango si Marco at tinisilang balikat ng kapatid. Oo, Lito, kahit anong mangyari, ipapakita ko sa iyo na hindi hadlang ang kahirapan para matupad mo ang pangarap mo. Sa paglabas niya ng bahay, dala-dala ang bigat ng responsibilidad, ngunit dala rin niya ang diwa ng pagtulong. Sa unang kanto pa lang, nakita na niya si Junjun, ang batang palaboy na madalas lumalapit sa kanya. Nakatayo ito, nanginginig sa lamig ng umagang iyon. Walang tsinelas at may hawak na basyong lata. Kuya Marco, mahina nitong sabi, may natira ka bang ice cream? Kahit kaunti lang. Saglit na tumingin si Marco sa kanyang kahon ng sorbetes. Alam niyang bawal siyang magbigay ng walang kapalit dahil lugi siya. Pero hindi niya kayang tiisin ang gutom na bata. Kumuha siya ng maliit na scoop at inilagay sa isang baso. Eto Junjun, kumain ka muna. Baka magkasakit ka pa kung magugutom ka palagi. Nakita niya ang pagliwanag sa mga mata ng bata. Salamat kuya, ang bait mo talaga. Habang naglalako sa paligid, napansin siya ng mga tindera at mga nanay na bumili ng kanyang paninda. Marco, anak, hindi ka ba natatakot na lagi ka nalang nagbibigay ng libre? Tanong ni Aling Berta habang bumibili ng 2 cone. Mumiti si Marco. Aling Berta, masarap po sa pakiramdam na nakakatulong kahit kaunti. Kahit hindi ako kumikita ng malaki. Importante po sa akin na may napapasaya akong tao. Napailing ang matanda pero hindi maitago ang paghanga. Ibang klase ka, hiho. Sana dumami pa ang kagaya mo. Isang hapon, habang naglalako sa palengke, nakita ni Marco ang isang matandang babae na nadulas sa basang simento at tumilapon ang kanyang mga panindang gulay. Agad siyang tumakbo papalapit. Nay, ayos yang po ba kayo? Tanong ni Marco habang inaalalayan ito tumayo. Diyos ko, sumakit ang tuhod ko, sabi ng matanda. Inipon ni Marco ang nagkalat na kamatis at sitaw. Tinulungan niya itong ilagay muli sa bayong at inalalayan hanggang sa makauwi sa gilid ng palengke. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa iyo, hiho, sabi ng matanda. Ngumiti si Marco. Wala pong bayad ang pagtulong, Nay. Basta't nakatulong ako, masaya na po ako. Pagbalik niya sa kariton, halos wala na siyang natiang oras para magbenta. Ngunit hindi niya iyon inalintana. Sa puso niya, mas mahalagang nakatulong siya kaysa sa kumita ng dagdag na pera. Isang gabi, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar. Habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang ilang bata na nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakaupo sila sa sementadong gilid ng kalsada, may hawak na mga lumang notebook. Bakit kayo nandito? Delikado to, tanong ni Marco. Wala kasing ilaw sa bahay namin, kuya. Dito na lang kami nag-aaral, sagot ng isa. Naramdaman ni Marco ang kirot sa dibdib. Naalala niya ang kanyang sariling kabataan, kung saan pinangarap din niyang makapagtapos. Umupo siya sandali at ibinahagi ang ilang candy at natirang sorbete sa mga bata. Sige, kainin niyo muna to, para may lakas kayong mag-aral. Napangiti ang mga bata at nagpasalamat. Sa kanilang murang edad, ang simpleng sorbetes ay parang kayamanang hindi matutumbasan. Kinabukasan, nakarinig si Marco ng sigaw mula sa kabilang kalye. Tulong! Magnanakaw! Agad siyang tumakbo at nakita ang isang lalaki na hinablot ang bag ng isang estudyante. Nang makita ng magnanakaw si Marco, iniwan ito ang bag at tumakbo palayo. Pinulot ni Marco ang bag at ibinalik sa estudyante. Kuya, maraming salamat. Akala ko mawawala na lahat ng gamit ko. Umiiyak na sabi ng dalagita. Walang anuman, basta mag-ingat ka palagi, sabot ni Marco. Mabilis na kumalat ang balita sa kanilang barangay tungkol sa kanyang kabutihan. Naging kilala siya hindi lamang bilang kuya ng sorbetes, kundi bilang taong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Ngunit kasabay ng papuri, may mga taong nagsimulang mangutya. Nagpapakabaya ni Kuno,
pero hindi naman makabayad ng utang. Bulong ng isa sa tindahan. Narinig iyon ni Marco, pero ngumiti lamang siya. Kung yan po ang iniisip nyo, wala na po ako magagawa. Ang mahalaga, ginagawa ko ang tama. Sa gabi, habang nagkukwento kay Lito, ikinuwento niya ang nangyari. Alam mo Lito, minsan mahirap intindihin kung bakit kahit tumutulong ka, may mga taong mali pa rin ang tingin sa'yo. Sumagot ang kapatid. Kuya, hindi naman importante kung anong tingin ng iba. Basta alam natin na mabuti ang ginagawa mo. Sapat na yon. Saka, inspirasyon ka sa akin. Napayakap si Marco sa kapatid. Salamat Lito, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Habang dumaraan ang mga linggo, mas lalo kang napalapit ang loob ng mga tao kay Marco. Ang mga batang dating hindi makabili ng ice cream ay lagi na siyang hinahanap, kahit simpleng makita lang. Ang mga matatanda na may nagkukwento tungkol sa kanya bilang isang mabuting halimbawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang paghihirat ng kanilang pamilya. Hindi na babawasan ang sakit ng ina at mas lalong dumarami ang pangangailangan ni Lito sa paaralan. Kaya't sa kabila ng lahat ng kabutihang ginagawa ni Marco, palagi siyang nagdadasal. Sana dumating ang araw na ang kabutihang ito ay bumalik din sa amin. Hindi man ngayon, basta balang araw. Sa kanyang puso, nanatili siyang naniniwala na ang pagtulong at kabutihang loob, gaano man kaliit, ay magbubunga ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong hindi pa niya alam, ngunit nakatakdang dumating sa pinaka-inaasahang oras. Isang araw ng Habril, tirik na tirik ang araw sa Maynila. Ramdam ni Marco ang init na tila dumidikit sa balat habang tinutulak niya ang kanyang kariton patungo sa mas mataong lugar, ang business district kung saan maraming opisina at gusali. Alam niyang doon siya makakahanap ng mas maraming mamimili. Mga empleyadong gustong ng malamig na pampawi ng init, mga estudyanteng galing sa review centers, at mga batang sinusundo ng magulang mula sa paaralan. Sa isang gilid ng malaki at matayog na gusali, huminto muna si Marco. Binuksan niya ang maliit na bote ng tubig at uminom. Pawis na pawis siya at ang kanyang puting kamiseta ay halos mamasa-masa na sa init. Napatingala siya at pinagmamasdan ang gusali. Mataas, makintab ang salamin at halatang pag-aari ng mayayamang tao. Balang araw, mahina niyang bulong. Makakapasok din ako sa loob ng ganitong klaseng opisina. Hindi bilang tindero, kundi bilang taong may dangal na trabaho. Habang nagpapahinga, lumabas mula sa pintuan ng gusali ang isang babae. Napansin agad ni Marco ang kanyang kaibahan sa lahat ng taong dumadaan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang postura ay elegante, at ang kanyang suot ay mamahalin. Mayroon siyang pulang blazer na tumuterno sa kanyang fitted dress at may hawak siyang itim na handbag na halatang imported. Ang kanyang mukha ay mapiti, makinis at may aura ng isang babaeng sanay na sa respeto at atensyon ng lahat. Si Angela ito, ngunit hindi alam ni Marco kung sino siya. Para sa kanya, isa lamang itong estrangherang tila napakalayo sa mundo niya. Napahinto si Marco at bahagyang naglakas loob. Ice cream po, ma'am, preskong sorbetes, pampatanggal init? Tumingin saglit si Angela ngunit hindi sumagot. Wala sa kanyang isip ang bumili mula sa isang street vendor. Nakakunot ang noo niya, halatang nagmamadali at diretsyong naglakad papunta sa gilid ng gusali kung saan may rooftop access. Napailing si Marco at bahagyang napangiti. Ayos lang, baka hindi talaga mahilig sa ice cream. Nagpatuloy siya sa pagtawag ng ibang mamimili. Ice cream, sorbetes, malamig na sorbetes. Lumipas ang ilang minuto at muli niyang nasilayan si Angela sa di kalayuan. Nakaupo ito sa isang bench malapit sa garden ng gusali. Nakayuko siya, tila may mabigat na iniisip. Nagtaka si Marco, kakaibang makita ang isang babaeng halatang mayaman at makapangyarihan, ngunit mukhang balisa at hindi mapakali. Siguro kahit mayaman, may problema pa rin, bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa pagbebenta, ngunit hindi niya maiwasang lingunin paminsan-minsan ang babae. Ang mga empleyado na lumalabas mula sa gusali ay yumuyuko at bumabati kay Angela, na pinapansin lamang ng simpleng tango. Para kay Marco, lalo lamang itong naging misteryoso.
Maya-maya pa, may lumapit na 2 empleyado na bumili ng sorbetes kay Marco. Pare, grabe, nakita mo yon? Si Ma'am Angela lumabas. Hindi talaga natin alam minsan kung ano ang iniisip niya. Ang lupit ng babaeng yon, CEO ng buong kumpanya. Pero minsan parang ang lungkot niya. Bulong ng isa, napatingin si Marco. Siya pala yon, CEO? Mumiti ang empleyado. Oo, siyang may-ari ng gusaling to at ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Lodi talaga, pero mataray at hindi basta-basta nakikipag-usap sa mga tulad natin. Napamulagat si Marco at napatitig sa babae mula sa malayo. Hindi niya sukat akalain na ang estrangherong halos hindi man lang siya pinansin ay isa palang bilyonaryang CEO. Sa isip niya, parang biglang naging mas malayo ang agwat sa pagitan nila. Bilyonaryo, mahina niyang sambit. Kung ganun, hindi talaga siya para sa atin. Pangarap lang na makausap ang kagaya niya. Ngunit hindi niya alam na ang sandaling iyon ng pagkakakilala, kahit mula sa distansya, ay simula ng mas malalim na koneksyon. Nang bandang hapon, habang iniayos niya ang kanyang paninda, napansin niyang nagmamadali si Angela, papasok muli sa gusali. May kausap ito sa telepono. Halatang mainit ang ulo. Hindi ako papayag na bumagsak ang project na ito. Ayusin ninyo agad o mawawalan kayo ng trabaho. Mariin nitong sabi habang patuloy sa paglalakad. Bahagyang natigilan si Marco sa narinig. Naisip niya kung gaano kabigat ang responsibilidad na pasa ng isang taong nasa mataas na posisyon. Hindi rin pala madali ang maging mayaman at makapangyarihan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ikinuwento niya kay Lito ang nangyari. Kuya, totoo ba nakita mo yung CEO ng malaking kumpanya? Tanong ni Lito habang kumakain ng kanin na may sardinas. Oo Lito, ang ganda niya at halatang makapangyarihan. Pero alam mo, kahit ganyan siya, mukhang may problema rin. Sagot ni Marco. Siguro kahit mayaman, hindi ibig sabihin masaya na sila. Wika ng kanyang kapatid. Napangiti si Marco at hinaplos ang ulo ni Lito. Tama ka, kaya huwag mong isipin na pera lang ang sukatan ng lahat. Ang mahalaga, may malasakit tayo sa isa't isa. Ngunit sa loob-loob niya, hindi mawaglit sa isip ni Marco ang imahe ni Angela. Ang babaeng halos hindi siya pinansin, ngunit nagmarka sa kanyang isipan bilang simbolo ng mundong malayo sa kanya. Hindi niya alam na ang pagtingin niyang iyon, kahit saglit, ay magiging tulay sa isang mas matinding pangyayari na babago sa kapalaran nilang dalawa. At sa mga susunod na araw, muli silang magtatagpo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na basta simpleng pagkikita lamang. Ito'y magiging simula ng isang kwentong hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay. Mainit ang hapon at malakas ang hangin nang muli na namang mapadpad si Marco sa business district. Matapos niyang magbenta sa gilid ng paaralan, naisip niyang ituloy ang kariton patungo sa malalaking gusali. Umaasang makakabenta pa siya sa mga empleyado bago sila magsiuwian. Habang tumutunog ang kanyang maliit na kampana, rinig ang sigaw niya. Ice cream, sorbetes, pampatanggal init. Karamihan ay abala sa kanilang cellphone o nagmamadaling umuwi. Ngunit may ilan pa ring bumibili. Tumagal siya sa tapat ng isang gusali. Ang parehong gusaling nakita niya noon kung saan naroon ang babaeng mayaman na nalaman niyang CEO. Sa di kalayuan, natanaw niya ulit si Angela. Nakasuot ito ng simpleng puting blouse at slacks. Pero kahit simpleng ayos, ay litaw pa rin ang kanyang ganda at karisma. May dala siyang folder at cellphone at tila muling nagmamadali. Nang makalabas siya sa lobby, diretso itong nagtungo sa elevator. At ilang minuto lang, muling nakita ni Marco ang babae sa rooftop area. Mula sa kalyeng kinaroroonan niya, kita niya ang itaas ng gusali dahil bukas ang ilang bahagi nito. Napansin niyang parang hindi mapakali si Angela. Paikot-ikot, hawak-hawak ang cellphone. May kausap na tila mainit ang ulo. Hindi ko alam kung paano niyo pinapabayaan ang project na ito. Kung babagsak tayo, sisiguraduhin kong mananagot kayo. Narinig niyang sigaw ng babae mula sa malayo. Bago nito binaba ng pabagsak ang telepono. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Marco habang pinagmamasdan. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kabigat ang pasan ng babaeng iyon. Ngunit sa isang iglap, biglang may nangyari.
At habang naglalakad si Angela palapit sa gilid, nadulas siya sa basang bahagi ng sahig ng rooftop. Halos walang tao maliban sa ilang gwardiya na habala sa ibaba. "Ah!" Sigaw ni Angela habang mabilis na nadulas ang kanyang paa papalapit sa gilid ng gusali. Parang bumagal ang oras para kay Marco. Agad niyang iniwan ang kariton sa gilid ng kalsada at nagmadaling tumakbo papasok ng gusali. "Kuya Guard, paano po mahahaakyat sa rooftop? May nadulas na babae roon." Sigaw niya. Nagulat ang guwardiya. "Ano? Sandali, doon ang daan pero bawal kang pumasok." Hindi na siya nakinig. Sa desperasyong mailigtas ang babae, mabilis siyang umakyat ng hagdan. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang binti, ngunit hindi niya ininda. Sa bawat yapak, iniisip lamang niya ang babaring nasa bingit ng panganib. Pagdating sa rooftop, agad niyang nakita ang nakakakilabot na tanawin. Nakabitin si Angela sa gilid ng gusali, nakahawak ng mariin sa bakal na barandilya. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pawis. "Tulungan niyo ako!" Umiiyak nitong sigaw. "Ma'am, huwag kayong bibitaw!" Sigaw ni Marco habang mabilis na lumapit. Nanginginig ang boses ni Angela. "Hindi ko na kaya. Madudulas na ako." Mabilis siyang sumampa at iniabot ang kanyang kamay. "Kapit lang, hawakan mo ako." "Hindi ko hahayaang mahulog ka." Sa ilang segundo nagdikit ang kanilang mga palad. Ramdam ni Marco ang lamig ng pawis ng babae at ang bigat ng kanyang katawan. Pinilit niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ito. "Sige pa, ma'am. Kayang-kaya niyo to. Isang hila na lang." "Hindi ko kaya. Bitiwan mo na ako." Halos pasigaw na tugon ni Angela, nanginginig sa takot. "Hindi. Huwag mong sabihin yan. Hindi kita papabayaan." Madiing sagot ni Marco. Sa huling lakas na natitira, hinila niya si Angela paitaas hanggang sa makasampa ito sa sahig. Pareho silang bumagsak at hingal na hingal. Si Angela ay umiiyak, yakap-yakap ang sarili, habang si Marco ay nakahiga sa malamig na sahig, habol ang hininga. "Salamat, salamat." Mahinang bulong ni Angela habang nanginginig. Inilit ni Marco umupo at tiningnan siya. "Ayos lang po ba kayo? Nasaktan ba kayo?" Umiling si Angela. Patuloy na nanginginig. "Kung hindi ka dumating, baka tapos na ang lahat." Habang nangyayari ito, dumating ang dalawang gwardya na huli na sa pangyayari. Namilog ang kanilang mga mata nang makita si Marco at si Angela sa sahig. "Ma'am Angela, Diyos ko, anong nangyari?" Tumingin si Angela sa kanila at halos walang masabi kundi, "Nahulog pero iniligtas niya ako." Sabay turo kay Marco. Napatingin ang mga gwardya kay Marco na pawis at halatang pagod. "Salamat iho. Kung wala ka, baka malaking trahedya na to." Habang lumalabas sila ng rooftop, hindi pa rin makapaniwala si Marco sa nangyari. Ang babaeng noon ay parang napakalayo sa kanya. Ang CEO na pinagmamasdan lang niya mula sa malayo ay halos muntik na niyang mawalan ng buhay sa kanyang harapan. Nang matababa sila sa lobby, halos lahat ng empleyado ay nagulat sa nakita. Si Angela, duguan ng taunti ang kamay, yakap ng gwardya, at isang vendor ng ice cream na nakatayo sa tabi niya. Nagsimulang kumalat ang bulungan. Sino yung lalaki? Siya raw ang nagligtas kay Ma'am Angela. Ice cream vendor daw yan sa labas. Hindi makapaniwala ang lahat. Ang simpleng vendor na madalas nilang nakikitang nagtutulak ng kariton sa kalsada ay naging bayani sa loob ng ilang minuto. Habang palabas ng gusali, saglit na tumingin si Angela kay Marco. Hindi ito nagsalita. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding pasasalamat at isang uri ng pagtataka. Si Marco na may napayuko at nagpatuloy lang sa kanyang landas. Hindi pa rin makapaniwala na nakaligtas siya ng isang buhay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pangyayaring ito ay hindi basta makakalimutan. Ang simpleng pagtulong niya, bunga ng kanyang kabutihang loob at tapang, ay nag-ugat ng koneksyon na hindi niya kailanmang inakala. At mula sa araw na iyon, magsisimula ng magbago ang direksyon ng kanyang buhay dahil sa mapanganib na tagpong iyon sa rooftop na nagtali ng kanilang kapalaran. Mainit pa rin ang hangin nang bumalik ang normal na ritmo sa rooftop matapos mailigtas si Angela mula sa bingit ng kamatayan. Humihikbi pa rin siya habang nakaupo sa malamig na sahig
Hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig. Si Marco naman ay nakasandal sa dingding, hingal na hingal, ramdam ang sakit ng kanyang mga braso mula sa paghila. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Marco, baka sa boses niya ang pag-aalala. Napatingin si Angela at sa unang pagkakataon ay tumitig ng matagal sa vendor ng ice cream na minsan niyang hindi pinansin. Namutawi ang luha sa kanyang mata at nanginginig ang biyoses na sumagot, "Kung hindi ka dumating, basta hindi na ako buhay ngayon. Paano mo nagawa yon? Wala ka man lang pag-aalinlangan." Umiling si Marco. "Hindi ko po kayang pabayaan ang isang tao, ma'am, kahit sino pa siya. Lalo na kayong halata kong nangangailangan ng tulong. Ang buhay po ninyo ay mahalaga." Huminto sa pag-iyak si Angela at pilit ngumiti. "Salamat, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo." Sa sandaling iyon, dumating ang ilang empleyado at gwardiya. "Ma'am Angela, salamat sa Diyos ligtas kayo. Naalerto kami pero nahuli kami ng dating," ani ng isang gwardiya habang inalalayan siya patayo. Ngunit hindi agad tumayo si Angela. Imbes ay tinuro niya si Marco. "Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako ngayon." Siya ang dapat pasalamatan. Napatingin ang lahat kay Marco, na halos nahiya at napayuko na lamang. Sanay siya na hindi napapansin, kaya't ang atensyong natatanggap niya ngayon ay tila nakakapanibago. Habang bumababa sila mula sa rooftop patungo sa lobby, hindi maiwasang mapansin ng mga tao ang kanilang pagdating. Ang mga empleyado ay nagbulungan at napansin agad ang vendor na kasama ni Angela. "Sino yan? Vendor ng ice cream sa labas, di ba?" bulong ng isa. "Siya raw ang nagligtas kay ma'am." Nakita ng gwardya, sagot ng isa pa. Lalong namula si Marco. Ngunit si Angela ay tumayo ng tuwid at hindi alintana ang mga matang nakatingin. "Gusto kong makausap siya mamaya," bulong niya sa kanyang sekretary na sumalubong. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala muna siya sa opisina para makapagpahinga. Samantalang si Marco ay nagbalik sa kanyang kariton, hawak-hawak ang hawakan at pinilit na bumalik sa dati niyang ginagawa. Ngunit hindi na iyon katulad ng dati. Sa bawat hakbang ng gulong, bumabalik sa kanyang isipan ang mahigpit na hawak niya sa kamay ng babae. Ang mga luha nito at ang mga salitang "salamat." Samantala, sa loob ng opisina nakaupo si Angela sa kanyang swivel chair. Nakatitig siya sa labas ng bintana, hawak ang tasa ng tubig na ibinigay ng kanyang assistant. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang eksena. Ang biglaang pagkadulas, ang takot na nadama, at ang tapang ng estrangherong lalaki na handang ipagsapalaran ang sarili. "Ma'am, kailangan niyo po siguro ng pahinga," sabi ng assistant. Umiling si Angela. "Hindi ko makakalimutan ang nangyari kanina. At higit sa lahat, hindi ko makakalimutan ang mukha ng lalaking yun." Habang naglalako muli si Marco sa kalsada, nilapitan siya ng ilang tao na nakarinig na ng balita. "Totoo ba yon, Marco? Ikaw raw ang nagligtas sa babaeng may-ari ng gusaling ito?" tanong ng isang tinderong lalaki. Oo, pero ginawa ko lang ang tama. Kung sino man ang nasa sitwasyon ko, gagawin din nila yon," sagot ni Marco. Pilit na iniiwasan ang sobrang atensyon. Ngunit sa gabi, nang makauwi siya, hindi niya maitago ang kaba at tuwa habang ikinukwento sa kanyang kapatid at ina ang nangyari. "Kuya, totoo ba? Ligtas mo raw ang isang CEO? Ang yaman-yaman niya," sigaw ni Lito. Namamangha, mumiti si Marco. "Oo, Lito, pero wag mong isipin na iba siya sa atin. Tao rin siya, nagkakamali, natatakot. At alam mo, sa mga oras na yon, pareho lang kaming nangangailangan ng tulong." Nagpahid ng luha ang kanilang ina. "Anak, pakabuti mong tao. Hindi ako nagkamali na ikaw ang magiging sandigan ng pamilya natin. Sana balang araw magbunga ang lahat ng kabutihan mo." Kinabukasan, habang maagang naglalako si Marco, hindi niya inaasahan ang pagsulpot ng isang mamahaling kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba mula rito ang isang sekretarya na kilala niyang kasama ni Angela kahapon. "Ikaw ba si Marco, ang nagtitinda ng sorbetes dito?" tanong ng babae. "Opo," sagot niya, kinakabahan. "Inaanyayahan ka ni Ma'am Angela. Gusto kanyang makausap sa opisina." Nanlaki ang mata ni Marco. "Ako? Pero bakit?" Numiti ang sekretarya. "Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero ang sabi niya, gusto kanyang personal na pasalamatan." Kinabahan si Marco.
ngunit naramdaman din niya ang pag-usbong ng isang pag-asa. Ang simpleng buhay niya bilang vendor ay biglang nagkaroon ng kakaibang direksyon. Sa kanyang isipan, bumalik muli ang mga luha ni Angela habang nakabitin sa gilid ng gusali, ang bigat ng kanyang kamay habang hinahatak niya pataas, at ang salitang binitiwan niya, "Hindi kita pababayaan." Hindi niya alam kung saan patutungo ang lahat ng ito, pero alam niyang ang pagsagip na iyon ay hindi lang nagligtas ng isang buhay. Ito rin ang unti-unting magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. At habang naglalakad siya patungo sa gusaling iyon, muli, dala ng kaba at pananabik, ramdam niya na hindi na siya basta vendor ng sorbetes lamang. Siya ay naging bahagi ng isang kwento na higit pa sa kanyang inaasahan. Kinabukasan ay hindi pa rin makapaniwala si Marco sa mga nangyari. Ang isang simpleng araw ng pagtutulak ng kariton ay nauwi sa isang pangyayaring hindi niya malilimutan. Habang nag-aayos siya ng sorbete sa kahon ng yelo, muling sumulpot ang mamahaling kotse na nakita niya kahapon. Bumaba mula rito ang parehong sekretary na nagsabi sa kanyang inaanyayahan siya ng CEO. "Marco, handa ka na ba? Hinihintay ka na ni Ma'am Angela sa opisina," sabi ng babae. Bahagyang natigilan si Marco, napatingin sa kanyang simpleng damit na kupas at medyo marumi sa kakapagtulak ng kariton. "Pero ganito lang po ang suot ko. Baka hindi ako akma sa lugar na iyon." Ngumiti ang sekretary. "Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang ginawa mong kabayanihan. Huwag kang mahiya." Dala ng kaba at pag-aalinlangan, sumama si Marco. Habang sakay ng kotse, tinitingnan niya ang sarili sa salamin at paulit-ulit na napabuntong hininga. "Anong ginagawa ko rito? Isa lang akong tindero. Ano ang sasabihin ko sa kanila?" Pagdating sa gusali, sinalubong siya ng mga empleyadong nakatingin sa kanya. May ilan na bumubulong. Siya raw ang nagligtas kay Ma'am Angela. Vendor lang yan pero bayani. Hindi mo akalain ordinaryong tao lang pala. Namula si Marco at napayuko. Hindi sanay sa ganoong uri ng atensyon. Sa loob ng maluwag at marangyang opisina, nandoon si Angela. Nakasuot siya ng maayos na business attire at kahit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha mula sa nangyari kahapon, halata ang matatag na aura niya. Nang pumasok si Marco, tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at lumapit. "Marco, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," panimula ni Angela, bakas ang sinseridad sa kanyang boses. Kinamot ni Marco ang batok. "Ma'am, wala po yun. Kahit sino siguro ang nasa posisyon ko, gagawin din ang ginawa ko." Umiling si Angela. "Hindi lahat. Ang iba baka natakot o nagdalawang isip, pero ikaw, hindi ka nag-atubili. Iniligtas mo ang buhay ko kahit na wala tayong ugnayan." Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay, tila nahihiya. "Ma'am, tao lang po kayo na nangangailangan ng tulong. Kung nandun ako, dapat ko pong gawin ang tama. Hindi na po mahalaga kung sino kayo." Napangiti si Angela at tumitig sa kanya. "At yan ang dahilan kung bakit ako humanga sa'yo. Hindi ka tumingin sa estado, hindi ka natakot. Isa kang taong may malasakit." Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Angela. Ngunit ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. "Alam mo ba, Marco, sa posisyon ko bilang CEO, bihira akong makakita ng ganitong uri ng katapatan. Maraming tao ang lumalapit sa akin dahil sa yaman ko, hindi dahil sa malasakit. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na may mga tao pa ring tunay ang puso." Tahimik lamang si Marco. Hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Para sa kanya, likas lang ang pagtulong. Hindi niya kailanmang inisip na makakatanggap siya ng ganoong pagkilala. Samantala, kumalat na ang balita sa media. May mga litrato at video ng insidente na nakunan mula sa kabilang gusali at agad na umikot sa social media. "Ice cream vendor, iniligtas ang CEO mula sa panganib," ang nakasulat sa mga headline. Pag-uwi ni Marco ng gabing iyon, sinalubong siya ng mga kapitbahay na may halong tuwa at pagkabigla. "Marco, ikaw na pala ang bayani ng bayan!" Sigaw ni Mang Cardo na dati palaging maniningil ng utang. "Kanina ka pa laman ng balita sa radyo at telebisyon. Kuya, napanood kita sa TV." Sigaw ni Lito na tumalon pa sa tuwa. "Ang galing mo! Ikaw na ang idol ko!" Ang kanilang ina ay napaiyak habang pinagmamasdan ang anak. "Anak, hindi ko lubos maisip na ang anak kong vendor ay magiging bayani sa mata ng lahat. Pinagmamalaki kita, Marco."
Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling mapagpakumbaba si Marco. Hindi ko ginawa para sumikat. Ang ginawa ko ay dahil tao siyang nangangailangan. Kung publicity man ang dala nito, hindi ko iyon hinahangad. Kinabukasan, pinatawag muli siya ni Angela. Sa pagkakataong iyon, hindi lang siya basta inimbitahan, kundi dinala sa isang maliit na pagpupulong kasama ang ilang board members. Nakatipig silang lahat kay Marco. Tila sinusuri siya. Siya ba yung vendor na nagligtas sa'yo, Angela? Tanong ng isang matandang board member. Oo, siya nga. Sagot ni Angela, puno ng kumpiyansa. At hindi ko nais na manatili lang siyang vendor. Ang tapang at malasakit niyan ipinakita ay higit pa sa maraming taong nakatrabaho ko. Nagbulungan ang iba, halatang hindi sang-ayon. Isang vendor? Dito sa kumpanya? Hindi ito basta-basta charity, Angela, ngunit matatag ang CEO. Hindi ako nagbibiro. Ang taong ito ang nagligtas ng buhay ko. At naniniwala akong hindi aksidente ang lahat ng ito. Kung may taong nararapat bigyan ng pagkakataon, siya yun. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Ma'am, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Isa lang po akong vendor, hindi ko alam pang tungkol sa negosyo. Ngumiti si Angela. Walang nagsisimula na may alam agad. Ang mahalaga ay ang puso at karakter. At iyan ang meron ka, Marco. Habang pauwi siya ng gabing iyon, hindi mawala sa kanyang isip ang mga sinabi ni Angela. Ang simpleng buhay na alam niya ay tila unti-unting nababago. Ngunit higit pa ron, ang mas mahalaga sa kanya ay ang respeto at pagkilalang natanggap niya. Isang bagay na dati hindi man lang siya napapansin. At sa puso ni Marco, naramdaman niyang ang pagkakakilala nilang iyon. Na nagsimula sa isang trahedya, ay simula ng isang mas malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente, muling pinatawag ni Angela si Marco. Sa pagkakataong ito, mas formal ang anyo ng paanyaya. Isang liham mismo ang ipinadala sa kanilang barong-barong na tahanan, naka-envelope na may selyo ng kumpanya. Nang makita iyon ng kanilang ina, halos maluha ito. Marco, anak, tingnan mo. Ikaw na yata ang kauna-unahang vendor sa kanto na nakatanggap ng liham mula sa isang CEO. Biro ng kanyang ina habang nanginginig pa ang kamay sa pagkakahawak ng sobre. Binuksan ni Marco ang sobre at binasa ang nilalaman. Inaanyayahan ka ni Gun Angela de la Vega sa kanyang opisina upang personal na makipag-usap ukol sa oportunidad na nais niyan ialok sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Kuya, oportunidad? Baka may trabaho ka na? Hindi ka na magtutulak ng kariton. Napangiti si Marco ngunit nag-alinlangan din. Hindi ko alam, Lito. Baka naman pakitang tao lang. Isa lang akong simpleng vendor. Hindi ako bagay sa kanilang mundo. Kuya, wag mo sayangin. Malay mo ito na ang sagot sa lahat ng panalangin natin. Giit ng kanyang kapatid. Kinabukasan, maaga siyang naghanda. Wala siyang magarang damit, kaya ang suot niya ay malinis na puting polo na hiniram pa niya kay Mang Ernesto. Isang kapitbahay nilang may anak na nasa kolehiyo. Nakaslacks siya na medyo maluwag at sapatos na halos kupas na. Ngunit dala niya ang pinakamahalaga, ang kanyang dignidad at tapang. Pagdating niya sa gusali, muling nakaramdam ng hiya si Marco. Ang paligid ay punong-puno ng mga taong nakabarong, nakakurbata at nakapostura. Habang siya'y naglalakad, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan pang napabulong. Siya ba yung vendor na sinasabi nila? Nakapasok dito? Grabe, kakaiba. Baka charity case lang. Ngunit hindi niya pinansin ang mga iyon. Sa halip, nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa opisina ni Angela. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malapad na ngiti ng CEO. Marco, salamat at nakarating ka. Maupo ka muna. Umupo si Marco, halatang kabado. Ma'am, salamat po sa pag-imbita. Pero sana maintindihan niyo, hindi ko alam kung bakit niyo ako tinatawag. Hindi naman nakita ko sa iyo ang tapang, malasakit at katapatan, mga bagay na bihira kong makita kahit sa mga taong nagtapos sa mga gandang paaralan. Natigilan si Marco. Pero ma'am, vendor lang po ako. Hindi ko alam ang tungkol sa negosyo. Dahil doon,
Nais kitang bigyan ng pagkakataon. Gusto kong maging personal assistant ko. Nais kong matutunan mo ang galaw ng negosyo. At habang natututo ka, gusto kong magamit mo ang parehong puso at dedikasyong ipinakita mo noong iniligtas mo ako. Paliwanag ni Angela. Napatitig si Marco sa kanya, hindi makapaniwala. Personal assistant? Ako po? Ma'am, baka hindi ko kayanin. Paano kung mapahiya lang ako? Hindi ako nagkakamali ng desisyon, Marco. Tugon ni Angela. At isa pa, tutulungan kitang matuto. Ang kailangan ko ay taong mapagkakatiwalaan. At iyon ay nakita ko sa iyo. Tahimik lang si Marco, iniisip ang kinabukasan. Naalala niya ang ina niyang may sakit at ang kapatid na nangangarap makapagtapos. Napaisip siya, marahil ito na ang simula ng pambabago. Sa huli tumango siya. Kung sa palagay niyo po ma'am, ay kaya ko. Tatanggapin ko po ang oportunidad na ito. Para sa pamilya ko. Para sa kapatid kong makapagtapos. Ngumiti si Angela at inabot ang kanyang kamay. Simula ngayon Marco, hindi ka na lang basta vendor. Isa ka ng bahagi ng kumpanya. Mula sa araw na yon, nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Marco. Unang linggo pa lamang ng kanyang pagtatrabaho bilang assistant, ramdam na niya ang bigat ng pagbabago. Kailangan niyang gumising ng mas maaga, magsuot ng disente at matutong makihalubilo sa mga empleyado ng opisina. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Madalas siyang tinitingnan ng mababa ng ilang empleyado. Siya raw yung vendor na kinuha ni Ma'am Angela. Hindi nga marunong mag-Ingles, bulong ng isa, napaka-out of place niya. Baka magka-problema pa tayo dahil sa kanya? Sabad naman ang iba. Naririnig iyon lahat ni Marco. Ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, ginugol niya ang oras sa pagkatuto. Tuwing break, nagbabasa siya ng mga librong iniwan ni Angela. Tuwing gabi, nag-aaral siya kasama si Lito, kung saan sabay silang nagsusulat at nagbabasa. Isang araw, pumasok si Angela sa kanyang maliit na cubicle. Marco, kamusta na? Hindi ba mabigat ang lahat? Ngumiti si Marco. Nahihirapan po ako, ma'am, pero natututo ako. At kahit gaano kahirap, iniisip ko po ang pamilya ko at ang tiwala nyo. Hindi ko po gustong sayangin iyon. Magaling, tugon ni Angela. Iyan ang gusto kong makita sa iyo, ang determinasyon. Sa kanyang puso, naramdaman ni Marco na unti-unti nang nababago ang kanyang buhay. Ang dating vendor na nagtutulak ng kariton sa init ng araw ay unti-unti nang nakakatikim ng bagong mundo. Isang mundong puno ng hamon, ngunit nag-aalok din ng mas malaking pag-asa. At habang naglalakad siya pauwi isang gabi, dala ang simpleng polo na regalo ng kanyang bagong amo. Naramdaman niya ang kakaibang sigla. Hindi na siya ang dating Marco na pinagtatawanan at minamaliit. Siya na ngayon ay nagsisimula ng panibagong kabanata. Isang kabanata na magbibigay sa kanya ng pagkakataong baguhin hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Mabilis tang naging paglipas ng mga araw para kay Marco sa bagong mundo na kanyang tinatahak. Ang dating tunog ng kampana ng sorbetes ang bumubuhay sa kanyang araw-araw. Ngunit ngayon ay ang tunog ng telepono, papel na kailangang ayusin at mga meeting kasama si Angela at mga kliyente ang kanyang ginagalawan. Kahit nahihirapan, nakaramdam siya ng kakaibang sigla at tuwa. Tuwing umaga, nakasuot siya ng maayos na polo at slacks. Nakangiti habang pumapasok sa gusali. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya basta vendor na tinatawanan ng iba. Siya ngayon ay opisyal na bahagi ng isang kumpanya. Marco, pakiayos ang mga dokumento na ito. Dalhin mo sa conference room. Utos ng isang empleyado. Opo, sagot niya sabay sunod sa bilin. Hindi siya nagrereklamo. Bagkus ay natututo siya sa bawat maliit na gawain. Unti-unti niyang naiintindihan kung paano gumagana ang mundo ng negosyo. Tuwing may meeting si Angela, palaging nakaupo si Marco sa gilid. Tahimik lamang siyang nag-o-observe, pero nakikinig siya ng mabuti. Natutunan niya kung paano makipag-usap sa mga kliyente, paano magpakita ng respeto, at higit sa lahat, paano magdala ng kumpiyansa kahit nasa gitna ng mahahalagang tao. Isang araw, matapos ang meeting, nilapitan siya ni Angela. Marco, napapansin ko tahimik ka lang palagi, pero alam kong marami kang natututunan. Huwag kang matakot magsalita kapag may ideya ka. Minsan,
mas malinaw pa ang pananaw ng mga taong galing sa simpleng pamumuhay. Ngumiti si Marco. Ma'am, natatakot lang po akong mapahiya. Pero sinusubukan ko pong matuto araw-araw. Tumango si Angela. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Minsan, ang karanasan mo sa lansangan ay mas may bigat kaysa teorya ng mga nag-aral. Habang tumatagal, nagkaroon ng maliit ngunit mahalagang pagbabago sa kanyang pamilya. Dahil sa sahod na natatanggap niya, nagkaroon ng pera para sa gamot ng kanyang ina. Nakakabili na sila ng mas masustansyang pagkain. Si Lito naman, hindi na kailangang manghiram ng papel o mangitang ng lapis sa mga kaklase. Kuya, salamat. May baon na ako araw-araw, masayang wika ni Lito. Hindi na nila ako tinutukso sa klase. Napaluha si Marco sa saya. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo. Ngunit kasabay ng pag-angat, naramdaman din niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya sa opisina. Marami ang hindi kumbinsido na nararapat siya sa posisyon. May mga bulungan na naririnig niya. Vendor lang naman siya dati. Bakit nasa tabi na siya ni Ma'am Angela? Baka ginagamit lang niya ang sitwasyon. Hindi siya bagay dito. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Marco. Hindi niya pinapansin ang mga mapanghusgang salita. Sa halip, pinapatunayan niya ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sipag at dedikasyon. Isang insidente ang nagbigay ng pagbabago. Dumating ang isang kliyente mula sa probinsya na hindi sanay sa magarbong mga salita. Nahihirapan itong makaintindi ng mga termino sa meeting. Nakita ni Marco ang alituhan sa mukha ng lalaki, kaya't mahinahon siyang lumapit at ipinaliwanag sa mas simpleng paraan ang mga usapan. Ang ibig lang po nilang sabihin, sir, ay gagawa sila ng paraan para mas mapabilis ang proseso at hindi nyo kailangang gumastos ng malaki agad-agad, paliwanag niya. Napangiti ang kliyente. Ganun ba? Buti na lang nandito ka. Salamat hiho. Napatitig si Angela kay Marco at ngumiti. Pagkatapos ng meeting, tinawag niya ito. Marco, iyon ang sinasabi ko. Ang kakayahan mong magpaliwanag sa paraang naiintindihan ng lahat. Iyan ang mahalaga. Hindi lahat ng tao dito sa opisina ay marunong yan. Kaya't huwag mong isipin na kulang ka. Mula noon, unti-unti nang nakilala si Marco, hindi lang bilang vendor na nagligtas kay Ma'am, kundi bilang taong may kakayahan sa trabaho. Lalo pang humanga sa kanya ang ilang empleyado at bagamat may naiinggit, hindi na nila maikakaila ang kanyang kontribusyon. Sa gabi, habang naglalakad pa uwi, napapatingin siya sa langit. Salamat Panginoon, unti-unti nang gumagaan ang buhay namin. Sana magpatuloy ito. Ngunit sa kabila ng mga biyayang natatanggap niya, alam niyang hindi mawawala ang mga pagsubok. May mga taong patuloy na magdududa sa kanya, mga inggit na lalabanin niya. Subalit sa puso niya, handa siyang humarap sa lahat para lamang patuloy na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa kanilang tahanan, nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina na ngayoy mas nakakahinga na dahil sa gamot. Anak, wika nito, nakikita ko ang pagbabago. Hindi na kita nakikitang pawis na pawis sa kalsada, kundi nakadamit ng maayos, may kumpiyansa at may pag-asa. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa iyo. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Hindi po ako susuko, Nay. Pangako ko sa inyo, dadalhin ko kayo sa mas maginhawang buhay. Ang simpleng pangarap ng isang vendor ay nagsimulang maging realidad. At habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman niyang ang kanyang kapalaran ay hindi na katulad ng dati. Siya ngayon ay nasa bagong landas, landas na puno ng pagsubok, pero puno rin ng mga posibilidad na dati ay pangarap lamang. Sa kanyang puso, alam niya, ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Unti-unting nagiging maayos ang takbo ng buhay ni Marco sa opisina. Sa bawat linggo, natututo siya ng mga bagong kaalaman tungkol sa negosyo. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, unti-unti ring lumalabas ang mga matang hindi masaya sa kanyang presensya. Sa kabila ng kanyang kabaitan at dedikasyon, may mga tao ring naiinggit at tila gusto siyang pabagsakin. Isa sa mga ito ay si Victor, isang matagal ng empleyado ng kumpanya. Ilang taon na siyang assistant ng isang department head, ngunit hindi siya kailanman napansin ng CEO.
Ngayon, isang vendor na dati nagtitinda lang ng sorbete sa kalsada, ang tila mas pinapansin kaysa sa kanya. Hindi makatarungan. Bulong ni Victor habang nasa pantry kasamang ilang kasamahan. Nag-aral ako, nagsakripisyo. Pero ngayon, isang vendor lang ang parang may espesyal na lugar kay Ma'am Angela. Baka may dahilan si Ma'am. Hindi mo alam, baka may talento talaga yung lalaki. Sagot ng isa. Talento? Ang alam lang ng vendor na yun ay magtinda sa kalsada. Wala siyang alam sa corporate world. Makikita ninyo, sisirain din niya ang kumpanya. Madiing tugon ni Victor. Samantala, si Marco pagamat tahimik, nararamdaman ang malamig na tingin at bulungan ng ilang katrabaho. Sa tuwing papasok siya sa pantry para kumuha ng tubig, biglang titigil ang usapan at magpapatay mali siya ang mga tao. Isang araw, habang abala si Marco sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang mahalagang meeting, nilapitan siya ni Victor. Marco, siguraduhin mong walang mali dyan. Isang pagkakamali lang, baka mawala ang tiwala sa iyo ni Ma'am Angela. Tumango si Marco, nanatiling magalang. Salamat sa paalala, Kuya Victor. Sisikapin kong tama lahat. Ngunit nang dumating ang meeting, laking gulat ni Marco nang makita niyang may ilang papel na hindi kasama sa folder na kanyang inihanda. Napalakas ang bulungan ng mga empleyado sa loob ng silid. Bakit kulam ang mga dokumento? Tanong ng isa. Marco, nasaan ang summary report? Tanong mismo ni Angela, nakatingin sa kanya. Namula siya at napatingin kay Victor na nasa gilid, may pilyong ngiti sa labi. Ma'am, ipinasa ko po lahat ng dokumento kagabi. Sigurado po akong kumpleto iyon. Nagtaas ng kilay si Angela, ngunit hindi siya nagalit. Sige, ipasa mo na lang ulit mamaya. Next time, doblehin mo ang pag-check. Huwag kang matatakot magtanong kung kinakailangan. Nakahinga ng maluwag si Marco. Ngunit alam niyang may kumikilos laban sa kanya. Hindi niya iyon binanggit kay Angela, sapagkat ayaw niyang magmukhang nagsusumbong. Kinagabihan, ikinuwento niya ito kay Lito. Alam mo Lito, pakiramdam ko may mga taong gusto akong ipahiya sa opisina. Parang hindi sila matanggap na nandyan ako. Kuya, baka naiinggit lang sila. Pero wag mong hayaang matalo ka ng takot. Ang kailangan mo ay patunayan na karapat-dapat ka. Sagot ng kapatid na puno ng tapang. Napangiti si Marco. Tama ka, kailangan kong magpakatatag. Lumipas ang mga linggo at patuloy ang mga pakana ni Victor. Minsan, sinabihan niya ang isa pang empleyado na huwag tulungan si Marco sa isang report. Sa ibang pagkakataon naman, iniwan niya ang maling impormasyon sa mesa ni Marco para magmukhang mali ang gawa nito. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinili ni Marco na maging maingat. Nasanay siya sa hirap ng buhay sa kalsada. Alam niya ang pakiramdam ng laging binabagsak ng pagkakataon. Kaya't mas lalo siyang nagdoble kayod. Tuwing gabi, nag-aaral siya sa lumang laptop na iniregalo ni Angela. Binabasa ang tungkol sa basic accounting, business terms, at kung paano mag-ayos ng presentasyon. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ni Marco ang kanyang nakutunan. May dumating na isang foreign client at nahirapan ang ilang empleyado sa pag-explain ng kanilang proposal. Tahimik na nakikinig si Marco sa gilid, ngunit nang tanungin siya ng client sa simpleng Ingles, nagawa niya magpaliwanag sa pinakamadaling paraan. You mean, sir, less cost, more results, simple and fast, sabi niya kahit barok, ngunit malinaw. Ngumiti ang client at tumango. Yes, that's exactly what I wanted to hear. Napatingin si Angela kay Marco at napangiti. Good job, Marco, I'm proud of you. Hindi nagustuhan niya ni Victor. Sa pantry, sinabihan niya ang ibang empleyado. Kahit papuri pa ang makuha niya, tandaan ninyo, hindi siya bagay dito. Mapapahiya din siya balang araw. Ngunit sa kabila ng lahat, lalo lamang tumatatag si Marco. Hindi siya bumibigay sa mga hamon. Alam niyang ang bawat pangungutya, bawat pang-iinsulto ay pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Sa huli ng buwan, kinausap siya ni Angela sa kanyang opisina. Marco, alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat. Naririnig ko ang mga bulong at nakikita ko ang mga mata ng mga hindi masaya sa presensya mo. Pero huwag mong kalilimutan, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. At higit pa roon, pinatunayan mo na kaya mong matuto at makibagay. Kaya't ipagpatuloy mo lang. Huwag mong hayaan ang sinuman na sirain ang tiwala mo sa sarili.
Napaluha si Marco at yumuko. Maraming salamat po, ma'am. Pangako, hindi ko po kayo bibigiin. Sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng laban. Ngunit alam din niyang hindi na siya basta vendor na madaling kayang apihin. Siya ngayon ay isang lalaking unti-unting natututo, lumalaban at patuloy na nagpapatunay na kahit sa harap ng mga kalaban, kayang tumayo ng matatag. At sa bawat pag-uwi niya sa kanilang maliit na tahanan, nakikita niya ang ngiti ng kanyang ina at kapatid. Mga ngiting nagpapaalala sa kanya kung bakit siya patuloy na lumalaban. Habang unti-unting umaangat ang kinabukasan ni Marco sa kumpanya, hindi pa rin maiiwasan ang mga dagok na dumarating sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa opisina, nadatnan niyang nakahiga sa banig ang kanyang ina. Nanginginig at malakas ang ubo. Nakalapit agad si Lito. Takot na takot. Kuya, si nanay, hindi na siya makahinga ng maayos. Kanina pa siya inuubo at parang hinihingal. Halos umiiyak na sabi ni Lito. Mabilis na lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nay, tatakbo tayo sa health center. Kakayanin niyo po. Agad niyang isinakay sa pedicab ang kanyang ina at dinala sa pinakamalapit na health center. Pagdating doon, ineksamin ng doktor si Aling Rosa at matapos ang ilang pagsusuri, naglabas ng maselang pahayag. Marco, sabi ng doktor, hindi na sapat ang simpleng gamot para sa ina mo. Kailangan na siyang sumailalim sa regular na gamutan at maaaring kailanganin ng operasyon kung lalala pa ito. Nanlaki ang mata ni Marco. Dok, magkano po ang aabutin? Nagbuntong hininga ang doktor. Hindi bababa sa 50,000. At kung magtatagal, aakyat pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Sa isip niya, kahit ang sahod na natatanggap niya bilang assistant ay hindi pa rin sasapat para sa ganong halaga. Sa gabing iyon, tahimik siyang umuwi kasama ang kanyang ina at kapatid. Habang nakahiga si Lito, lumapit ito kay Marco. Kuya, taama na tayo. Wala tayong ganong kalaking pera. Baka... Shhh! Pigil ni Marco at hinaplos ang buhok ng kapatid. Huwag mong isipin na mawawala si nanay. Gagawan ko ng paraan. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ako susuko. Kinabukasan, pumasok pa rin si Marco sa trabaho kahit mabigat ang dibdib. Nakita agad ni Angela ang tila pagkabalisa sa kanyang muka. Marco, may problema ba? Tanong niya habang nasa opisina. Tahimik si Marco saglit bago nagsalita. Ma'am, ang totoo po, kailangan ni nanay ng operasyon at malaki po ang halaga. Hindi ko po alam kung paano ko maipon yon. Napatingin si Angela, bakas ang malasakit sa kanyang mga mata. Marco, hindi mo kailangang tiisin ito mag-isa. Ako na ang bahala. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital ng iyong ina. Nagulat si Marco at agad na umiwas ang tingin, nahihiya. Ma'am, hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Ang laki po ng halaga. Umiti si Angela. Hindi lahat ng kabutihan ay kailangang tumbasan ng pera. Ang buhay na iniligtas mo noon, yun na ang sapat na dahilan para ako naman ang tumulong ngayon. Isa pa, hindi lang ito tungkol sa utang na loob, kundi dahil gusto kong makita kang patuloy na lumalaban para sa pamilya mo. Hindi napigilan ni Marco ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Salamat po, ma'am. Hindi ko po ito makakalimutan. Sa tulong ni Angela, naipasok agad sa ospital si Aling Rosa at naumpisahan ang gamutan. Habang nakahiga sa kama ng ospital, hinawakan niya ang kamay ni Marco. Anak, hindi ko alam kung anong kabutihan ang ginawa ko para magkaanak na kagaya mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko po kayo pababayaan. Kakayanin natin ito, sagot ni Marco habang pinipigil ang luha. Ngunit sa kabila ng tulong na natatanggap niya, dumami rin ang pangataong naiinggit. Nang malaman ni Victor at ng ilang empleyado na si Angela mismo ang tumutulong sa pamilya ni Marco, mas lalo silang nagalit. Hindi ba kayo nagtataka, bulong ni Victor sa mga kasamahan? Bakit sobrang espesyal ng vendor na yun? Baka ginagamit lang niya ang sitwasyon. Nakakahiya sa kumpanya na isang ordinaryong tao ang binibigyan ng ganoong atensyon.
Pero baka totoo namang mabait siya, sagot ng isa. Hindi ako naniniwala. May pakanayan. Hindi ako papayag na masapawan ng isang vendor ang mga taong matagal nang nagtatrabaho rito. Madiing sagot ni Victor. Samantala, sa ospital, patuloy na nagbabantay si Marco sa kanyang ina. Halos hindi siya natutulog, ngunit sinisigurado niyang nakukumpleto niya pa rin ang mga gawain sa opisina. Madalas siyang magdala ng laptop sa ospital at doon nagtatrabaho habang inaasikaso ang kalagayan ng ina. Isang gabi, lumapit si Lito sa kanya. Kuya, pagod ka na. Ako na ang magbabantay kay nanay. Kailangan mong matulog kahit sandali lang. Umiling si Marco. Kaya ko pa, Lito. Hindi ko kayang ipahinga habang nakikita kong nahihirapan si nanay. Isa pa, hindi ko rin pwedeng pabayaan ang trabaho. Mahalaga ito para sa kinabukasan natin. Napayakap si Lito sa kanyang kuya. Ang tapang mo, kuya. Balang araw, sisikapin kong suklian ang lahat ng sakripisyo mo. Ang mga salitang iyon ang nagbigay lakas kay Marco. Alam niyang hindi lang siya basta lumalaban para sa ina, kundi para sa kinabukasan ni Lito, ang batang umaasang makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa kahirapan. Dumating ang araw ng operasyon ni Aling Rosa. Habang nasa labas ng operating room, nanginginig ang tuhod ni Marco. Hawak niya ang rosaryo at paulit-ulit na nagdarasal. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Huwag niyo pong pabayaan ang nanay ko. Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Marco, naging maayos ang operasyon. Ngunit kailangan niya pa rin ng mahabang gamutan at pahinga. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tsansa na gumaling siya. Napaluha si Marco at napayakap kay Lito. Narinig mo yon, Lito? Gumaling si nanay. May pag-asa pa. Salamat sa Diyos. Kuya, salamat din sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na natapos ni Lito ang sasabihin dahil sa sobrang emosyon. Maya-maya, dumating si Angela upang bisitahin sila sa ospital. Nakasuot siya ng simpleng damit. Walang halong kayabangan at dala ang ilang prutas. Marco, kamusta na ang iyong ina? Ma'am, naging maayos po ang operasyon. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po ito mangyayari. Sagot ni Marco habang nakayuko. Ngumiti si Angela at hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang magpasalamat ng paulit-ulit. Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Balang araw, ikaw naman ang tutulong sa iba. At sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang loob ni Marco. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya. May pamilyang umaasa sa kanya. At higit sa lahat, may Diyos na gumagabay sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang sakit ng kanyang ina at ang kabigatan ng gastusin ay naging pinakamalaking pagsubok sa ngayon. Ngunit sa halip na sumuko, naging mas matibay si Marco, sapagkat alam niyan ang bawat pagdurusa ay daang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Matapos ang operasyon ni Aling Rosa, mas bumuti ang kanyang kalagayan. Unti-unti na siyang nakakalakad at bumabalik ang sigla sa kanyang katawan. Laking ginhawa ni Marco na sa kabila ng lahat ng paghihirap at takot, nakaligtas ang kanyang ina. Dahil dito, mas lalo siyang nagsikap sa trabaho. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang may kakaibang pagbabago rin sa ugnayan nila ni Angela. Hindi niya ito agad pinansin. Para sa kanya, si Angela ay isang bilyonaryo, isang CEO na hindi dapat pinagpapantasya ng isang katulad niya. Ngunit hindi niya ring maitago na tuwing tinitingnan siya nito, may kakaibang init na bumabalot sa anyang puso. Isang gabi matapos ang trabaho, tinawag siya ni Angela sa opisina. Marco, samahan mo naman ako saglit. Gusto kong magpahinga sa garden ng building. Sumama siya at naupo silang dalawa sa isang maliit na bench sa rooftop garden. Ang mga ilaw mula sa paligid ay nagbibigay ng malambot na liwanag at ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng katahimikan sa kanilang dalawa. Alam mo, Marco, panimula ni Angela, hindi ko akalain na sa lahat ng taong makikilala ko, isang vendor ng sorbetes ang magpapakita sa akin ng tunay na malasakit. Ang dami kong nakilala sa mundo ng negosyo,
Lahat sila may sariling interes. Pero ikaw, iba ka. Tahimik si Marco at nakayuko. Ma'am, ginagawa ko lang po ang tama. Hindi ko po alam kung bakit niyo ako pinupuri ng ganyan. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Angela, tumitig sa kanya. Ang ginagawa mo ay higit pa sa tama. Ipinakita mo sa akin na may mga tao pa ring marunong magmalasakit nang walang hinihintay na kapalit. At yon ang matagal ko nang hinahanap. Hindi alam ni Marco ang isasagot. Nararamdaman niyang unti-unti siyang nahuhulog. Ngunit pinipigilan niya. Sa isip niya, baka mali at baka masaktan lang silang dalawa. Ngunit dumaan ang mga araw at mas lalo silang naging malapit. Tuwing lunch break, minsan ay sabay silang kumakain. Hindi na alintana ni Angela ang tingin ng ibang empleyado. Mas gusto kong makasama ang isang totoo kaysa sa mga taong puro pakitang tao lang, sabi niya minsan kay Marco. Habang si Marco ay nagtataka kung bakit siya pinapahalagahan ng ganoon, si Angela naman ay natututo ring makita ang mundo mula sa mata ng isang simpleng tao. Madalas silang mag-usap tungkol sa buhay sa kalsada, mga bata na namumulot ng basura at kung paano nahirapan si Marco sa bawat araw. Isang araw nagtanong si Angela habang naglalakad sila palabas ng gusali. Marco, wala ka bang pangarap para sa sarili mo? Hindi bilang anak o kuya, kundi bilang ikaw mismo. Natigilan si Marco. Pangarap? Siguro ang makapagtapos ng pag-aaral. Noon pa man, gusto kong maging engineer. Pero hindi ko kinayang ipagpatuloy dahil sa hirap ng buhay. Ngumiti si Angela. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Kung gugustuhin mo, tutulungan kitang ipagpatuloy ang pag-aaral. Nagulat si Marco at mabilis na umiling. Ma'am, sobra na po. Ang dami niyo nang nagawa para sa pamilya ko. Hindi ko po kayang abusuhin ang kabutihan ninyo. Ngunit tumitig si Angela sa kanya at nagsalita ng may bigat. Hindi mo ako inaabuso, Marco. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Gusto kong makita kang umangat, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa sarili mo. Lumipas pa ang mga linggo at nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa opisina. Maraming empleyado ang nagsabing may espesyal na relasyon na si Angela at Marco. Maraming mata ang puno ng paghusga at si Victor ang pinakanangunguna sa mga mapanirang bulong. Hindi lang pala trabaho ang nakuha niya, pati puso ni Ma'am Angela. Kung totoo man, nakakatawa, isang vendor makakapareha ng isang CEO, sabi ni Victor na may halakhak. Ngunit kahit makarating kay Angela ang mga tsismis, hindi niya ito ininda. Sa halip, mas lalo pa niyang pinapakita sa lahat na malaki ang tiwala niya kay Marco. Kapag may mahahalagang gawain, siya mismo ang nagbibigay ng responsibilidad dito. Sa kabila ng mga inggit, mas lumalim ang koneksyon nila. Isang gabi, matapos bisitahin ni Marco ang kanyang ina sa ospital, nasabay siya ni Angela sa labas. Naglakad sila sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Ahimik ang paligid at tanging tunog ng kanilang mga yapak ang maririnig. Marco, mahinang sabi ni Angela, natatakot ako. Natakot po kayo? Sa ano? Tanong ni Marco, nag-aalala. Sa dami ng taong humuhusga sa akin at sa atin, sagot ni Angela, nakatingin sa malayo. Baka mali ang ginagawa ko. Baka hindi ako karapat-dapat magmahal ng isang taong hindi katulad ko. Natigilan si Marco at huminto sa paglalakad. Ma'am, huwag niyo pong sabihing iniisip ninyong mas mababa ako kaysa sa inyo. Oo, vendor lang ako noon. Oo, mahirap kami. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala akong karapatang magmahal o mahalin. Tumulo ang luha ni Angela at ngumiti. At iyan ang dahilan kung bakit hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Marco, unti-unti akong nahuhulog sa'yo. Parang tumigil ang mundo para kay Marco sa mga salitang iyon. Hindi siya makapaniwala ang babaeng bilyonaryo. Ang babaeng minsang halos malagutan ng hininga sa kanyang bisig. Ngayon ay umaamin na nahuhulog sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Angela, matagal ko nang pinipigilan ang damdamin ko. Iniisip ko palagi na baka mali, baka hindi tama. Pero ngayon, hindi ko na rin kayang itago.
nahuhulog din ako sa'yo. Sa ilalim ng liwanag ng mga poste, nagsimula ang isang ugnayan na hindi nila inakala. Isang pag-usbong ng pagmamahalan sa pagitan ng isang vendor at ng isang CEO. Isang kwentong nahaharap pa sa mas maraming hamon. Ngunit ngayong gabi, sapat na ang kanilang mga puso na parehong umami ng totoo. Lumipas ang mga linggo, matapos ang pag-amin ng damdamin ni Marco at Angela sa isa't isa. Sa kabila ng kaligayahang nadarama nila, hindi maiiwasan ang mga matang palihim na nakamasid, mga taingang sabik sa tsismis, at mga bibig na walang sawang humuhusga. Lalo pang naging lantad ang kanilang ugnayan nang minsan ay makita silang magkasabay kumain sa isang kilalang restaurant malapit sa opisina. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang mga bulong sa buong kumpanya. Sigurado na ako, may relasyon na sila. Hindi ko akalain, si Ma'am Angela pumapatol sa isang vendor? Paano kung ginagamit lang siya ni Marco para masaangat? At syempre, si Victor ang pinakamasigasig sa pagpapakalat ng tsismis. Halos ikutan niya ang bawat departamento upang gawing malisyoso ang ugnayan ng dalawa. Kita ninyo? Hindi ba't sinabi ko na? Hindi lang trabaho ang habol ng vendor na yon. May mas malalim pa siyang pakay, ang makuha ang puso ng CEO. Hindi ito nakaligtas sa tainga ni Angela. Isang hapon, tinawag niya ang lahat ng department heads at ilang piling empleyado para sa isang pulong. Nakasama si Marco sa loob ng conference room at ramdam niya ang mabigat na tensyon sa paligid. Nang magsimula ang pagpupulong, diretsahan ang sinabi ni Angela. Alam kong marami ang nagbubulong at nagkakalat ng tsismis tungkol sa akin at kay Marco. Ngayon, nais kong malinawan ang lahat. Totoo, may espesyal na connection kami. Ngunit gusto kong linawin, walang masama sa aming relasyon. Siya ay isang taong may malasakit, may tapang, at higit sa lahat, may puso. Hindi ko kailanmang ikakahiya na minahal ko siya. Parang kumulog sa loob ng silid ang kanyang sinabi. May ilan na nagulat, may ilan na hindi makatingin, at si Victor ay halos mapangisi. Ma'am, singit ni Victor, hindi po ba nakakabahala na ang isang vendor na walang sapat na kaalaman sa corporate world ay biglang naging malapit sa inyo? Hindi po ba ito makaka-apekto sa imahe ng kumpanya? Diretsong tumitig si Angela sa kanya. Victor, ang imahe ng kumpanya ay hindi lang nakabase sa diploma o posisyon. Nakabase ito sa integridad, dedikasyon at malasakit. At lahat ng iyon ay nakita ko kay Marco. Hindi ko kailangan magpaliwanag ng higit pa. Namutla si Victor, ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Pagkatapos ng pulong, halos hindi makapaniwala si Marco sa tapang ni Angela. Angela, bakit mo kailangan gawin iyon? Hindi ba mas nalong lalaki ang tsismis? Mumiti si Angela at hinawakan ang kanyang kamay. Kung itatago natin, mas lalaki lang ang manahaka-haka. Mas mabuti nang maging totoo kaysa mamuhay sa kasinungalingan. At saka Marco, hindi kita ikinahihiya. Hindi ko hahayaan na yurafan ang pagkatao mo dahil lang sa pinagmulan mo. Naluha si Marco sa kanyang narinig. Salamat, Angela. Hindi ko alam kung papaano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Pero siguradong kaya kong harapin ang lahat, basta't kasama ka. Ngunit sa kabila ng kanilang katapatan, hindi naging madali ang lahat. Dumami ang mga kliyente ng kumpanya na nagtanong kung totoo ang kumakalat na balita. May ilan pa na nagbanta na baka mawalan sila ng tiwala kung magpapatuloy ang relasyon. Isang gabi, habang naglalakad sina Marco at Angela palabas ng gusali, huminto si Angela at nagsabi, Marco, natatakot ako. Hindi dahil sa tingin ng mga tao, kundi dahil baka magdulot ito ng problema sa negosyo. At ayaw kong ikaw ang sisihin. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Angela, huwag mong alalahanin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, totoo ang nararamdaman natin. Kung mawawalan ng kliyente dahil dito, maghahanap tayo ng paraan. Ang tiwala at pagmamahal ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera. Ngumiti si Angela, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali. Ang mundo ng negosyo ay malupit at ang opinyon ng publiko ay may bigat. Samantala, sa bahay ni Marco, naramdaman din ni Lito at ng kanilang ina ang epekto ng tsismis. May mga kapitbahay na biglang naging malamig,
May ilan pang nagbiro ng may halong tang-uuyam. Uy, Marco, baka naman pati kami ay makatikim ng yaman dahil sa relasyon mo sa amo mo? Sabi ng isa, sabay tawa. Pinili ni Marco na manahimik. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi pera ang dahilan ng lahat. Ang nararamdaman niya kay Angela ay totoo at hindi niya hahayaan na masira ito ng kasinungalingan at paninira. Minsan, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, hindi ko pinangarap na mapasok pa sa ganyang uri ng sitwasyon. Pero kung totoo ang nararamdaman ninyo ng dalaga, huwag kayong matakot. Ang tunay na pagmamahal ay sinusubok ng panahon at ng mga tao sa paligid. Kung malampasan ninyo ito, ibig sabihin ay totoo nga. Sa mga salitang iyon, mas tumibay ang loob mo, Marco. Dumating ang isang malaking event ng kumpanya kung saan inimbitahan ang mga kliyente at investors. Doon mismo ay muling lumabas ang usapin tungkol sa kanilang relasyon. Habang nasa harap ng entablado si Angela upang magsalita, naramdaman niyang napapatingin sa kanya ang lahat. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tinawag niya si Marco upang lumapit. Lahat ay nagulat. Mga ginoo at ginang, panimula ni Angela. Nais kong ipakilala sa inyo si Marco Cruz. Siya ang lalaking minsang nagligtas ng aking buhay. At higit pa ron, siya ang lalaking nagpatunay sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. Siya ang inspirasyon ko ngayon at hindi ko kailanman ikakahiya iyon. Nagpalakpakan ang ilan, ngunit may mga nakataas pa ring kilay. Gayunpaman, hindi na iyon alintana ni Angela. Ang mahalaga, nailantad na niya ang katotohanan. Isang katotohanan na magpapalakas ng kanilang ugnayan at magtutulak sa kanila upang harapin ang mas mabibigat na laban sa hinaharap. At sa tabi ng entablado, hawak kamay ni na Marco at Angela, ramdam nila ang init ng panibagong kabanata. Hindi na lang sila simpleng vendor at CEO. Sila ngayon ay dalawang pusong pinagbuklod ng kapalaran handang ipaglaban ang pagmamahalan laban sa mundo. Matapos ang matamis na pag-amin ni na Marco at Angela sa isa't isa, akala nila'y magiging mas magaan na ang lahat. Ngunit dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang relasyon at sa kumpanya. Isang mahalagang proyekto ang inilunsad. Isang multibilyong pisong kontrata sa pagtatayo ng isang bagong high-rise business hub na magiging simbolo ng pag-angat ng kumpanya ni Angela. Lahat ay maayos sa simula, ngunit biglang kumalat ang balitang may anomalya raw sa dokumento ng proyekto. Sinabi ng mga kalaban na si Marco ang may hawak ng mga papeles bago rito na isumite, kaya't siya ang itinuturong dahilan ng kapalpakan. Hindi ako makapaniwala, wika ng isa sa board members habang nasa pulong. Paano nangyari ito? Bakit kay Marco napunta ang lahat ng sisi? Tahimik si Marco, halos hindi makatingin kay Angela. Ma'am, hindi ko po alam kung paano nangyari. Sinunod ko lang ang lahat ng utos. Wala akong ginawang mali. Ngunit mabilis ang media. Kinabukasan, lumabas sa mga balita. Vendor na naging assistant, sangkot sa anomalya ng kumpanya. May mga litrato pa niya habang palabas ng gusali, halatang pagod at lugmok. Angela, kailangan nating kumilos, sabi ng kanyang chief legal officer. Kung hindi, malulugi tayo. At kung totoo ngang si Marco ang may sala, baka kailangan na nating alisin siya. Parang tinamaan ng matalim na kutsilyo si Angela sa narinig. Tumayo siya at mariing tumugon. Hindi ko aalisin si Marco. Kilala ko siya. Alam kong wala siyang kasalanan. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Naging mainit ang usapan sa loob ng kumpanya at kahit si Angela ay napaisip kung paano mapapatunayan ang katotohanan. Samantala, sa bahay, nakaupo si Marco habang hawak ang kanyang ulo. Nilapitan siya ni Lito. Kuya, hindi ba't sanay ka sa hirap? Bakit ka magpapatalo ngayon? Alam nating wala kang ginawang mali. Labanan mo sila. Mumiti si Marco kahit mabigat ang dibdib. Tama ka, Lito. Kung sa kalsada nga, kaya kong lumaban sa gutom at tukso. Mas lalo dito. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko at ang tiwala ni Angela. Kinabukasan, pumasok si Marco na may determinasyon. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga dokumento.
bumalik sa mga record ng proyekto at kinausap ang ilang empleyado na maaaring nakakita ng nangyari. Habang ginagawa niya ito, patuloy ang pangungutya at panlilibak. Vendor lang, ano ban alam niyan sa corporate world? Bulong ng isa. Tingnan natin kung paano siya babagsak. Dagdag ng isa pa. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang may mga kamay na gumalaw para sirain siya. Hindi nagtagal, napansin niya ang ilang detalye sa mga dokumento. Mga pirma na hindi kanya at petsang hindi tugma. Agad niya itong ipinakita kay Angela. Angela, tingnan niyo po, may mali sa mga dokumento. At sigurado akong hindi ko ito ginawa. Hindi ko nga alam na may ganito akong pinirmahan. Timitigan ni Angela ang mga papel. Marco, ibig mong sabihin, may ibang taong nagsabotahe? Tumango siya. Oo, at may ideya akong kung sino. Hindi niya binanggit agad ang pangalan, ngunit alam niyang si Victor ang may pakana. Sa mga nakaraang linggo, napapansin niya ang kakaibang kilos nito. Lagi itong nasa paligid kapag siya'y abala, at minsan ay nahuli niya itong tila nagmamasid sa kanyang mesa. Dahil dito, nagpa siya si Marco na gumawa ng mas matibay na ebidensya. Kinausap niya ang IT department upang kunin ang CCTV footage ng opisina nung araw na isinilid ang mga dokumento. Doon nila nakita na may ibang taong lumapit sa kanyang mesa habang wala siya. At ito ay walang iba kundi si Victor. Nang ilantad ito sa susunod na board meeting, lahat ay napatigil. Iyan bang ebidensya? Tanong ng isang direktor. Tumayo si Marco. Hawak ang kanyang kaba, ngunit puno ng tapang. Hindi ko hahayaan na sirain ng kasinungalingan ang pangalan ko. Oo, dati akong vendor. Oo, hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Pero hindi ibig sabihin nun ay magnanakaw ako ng tiwala. Hindi ko sisirain ang kumpanyang nagbigay ng pagkakataon sa akin. At higit sa lahat, hindi ko sisirain ang tiwala ng babaeng minahal ko. Tahimik ang buong silid at si Angela ay hindi napigilan ang luhang tumulo sa kanyang mata. Marco, mahinang bulong niya. Samantala, si Victor ay hindi na nakapagsalita. Nang harapin siya ng mga ebidensya, agad siyang inalis sa kumpanya at isinampa ang kaso ng paninira at falsification of documents. Ngunit kahit nalutas ang problema, hindi pa rin madaling bumalik ang tiwala ng publiko. Ang media ay patuloy na sumusulat ng artikulo at may mga kliyente pa ring nag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, mas tumatag ang relasyon nina Marco at Angela. Sa mga panahong halos mawalan sila ng pag-asa, natutunan nilang kumapit sa isa't isa. Angela, wika ni Marco habang magkahawak sila ng kamay isang gabi. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito. Pero sigurado ako sa isa, hindi ako aalis sa tabi mo kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Mumiti si Angela at maigpit na hinawakan ang kanyang kamay. At ako, Marco, ipinapangako ko, hindi kita iiwan kahit pa buong lipunan ang kalaban natin. Sa kanilang mga puso, alam nilang ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit handa na silang harapin ang pinakamalaking hamon, magkasama, magkahawak kamay at puno ng pag-asa. Matapos mabunyag ang ginawang paninira ni Victor, unti-unting gumaan ang loob ni Marco. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng pagkakatanggal ng kalaban sa kumpanya, nanatiling mabigat ang epekto ng iskandalo. Maraming kliyente ang nag-atubiling ituloy ang kanilang mga proyekto at may ilan pang nagbanta na tatanggalin ang kanilang partnership kung hindi mapapawi ang kanilang alinlangan. Naging mahirap ang mga araw para kay Angela. Sa kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang ilang papeles at nakatumo. Kung hindi nating maaayos ito, baka tuluyang bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya ko. Wika niya, ramdam ang bidat ng sitwasyon. Lumapit si Marco, dala ang kanyang matatag na loob. Angela, huwag kang mawala ng pag-asa. Ako ang sinisi nila noon at ako rin ang magbabalik ng tiwala nila ngayon. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Paano, Marco? Tanong ni Angela, halos may halong pag-alinlangan. Sanay kang lumaban sa hirap. Oo, pero ito ay mundo ng mga kontrata, pera at matatalim na salita. Numiti si Marco. Hindi naman kailangang maging magarbong salita ang sagot. Minsan kailangan lang ng totoo
at malinaw na salita mula sa puso. Ako ang kakausap sa kanila. At iyon na ang gunawa niya. Sa susunod na pagpupulong kasama ang mga kliyente at investors, si Marco ang humarap. Nakasuot siya ng simpleng suit na ipinaayos pa ni Angela para sa kanya. Hindi siya magarbo, ngunit dala niya ang kumpiyansa ng isang taong hindi takot magsabi ng totoo. Mga Ginoo at ginang, panimula niya, alam kong marami sa inyo ang nawalan ng tiwala dahil sa nangyaring iskandalo. At ako mismo ang nadawit sa gulong ito. Pero nais kong ipaliwanag, hindi ako nandito para ipakita kung kaano ako kagaling sa negosyo. Nandito ako para ipakita sa inyo na ang kumpanya ni Ma'am Angela ay pinapatakbo hindi lang ng talino, kundi ng malasakit. Tahimik ang lahat, nakikinig sa kanya. Bago ako makarating dito, pagpapatuloy niya, isa lang akong vendor ng sorbetes. Sa kalsada ako lumaki, natuto kung paano lumaban sa init, sa gutom at sa pangungutya. Kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay ang hindi kailanmang mangloko ng kapwa. Ang pangalan ko ang tanging yaman ko. Kaya't sinisiguro ko sa inyo, hindi ko kailanman sisirain iyon. At lalo na, hindi ko sisirain ang kumpanyang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Isang matandang negosyante ang tumango. Nakikita ko sa mga mata ng binatang ito ang katapatan. At iyon ang matagal ko nang hinahanap. Sumunod ang iba pang kliyente na nagbigay ng pahayag kung siya ay handang ilaban ang pangalan niya. Marahil ay karapat-dapat tayong muling magtiwala. Nagpalakpakan ang ilang nasa silid. Sa unang pagkakataon matapos ang iskandalo, naramdaman nilang muling bumalik ang tiwala sa kumpanya. Matapos ang pagpupulong, halos maiyak si Angela sa tuwa. Marco, hindi ko alam kung paano mo nagawa iyon, pero ikaw ang dahilan kung bakit muling nanumbalik ang tiwala nila. Ngumiti si Marco, may bahid ng kababa ang loob. Hindi ko po iyon magagawa kung wala kayo sa tabi ko. At higit sa lahat, ginawa ko iyon hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa inyo. Habang unti-unting bumabalik ang tiwala ng mga kliyente, lalo namang humanga ang mga empleyado kay Marco. Kung dati puro pangungutya at panghuhusga ang naririnig niya, ngayon ay mga papuri at respeto na ang kanyang tinatanggap. Marco, saludo kami sa iyo, wika ng isa. Hindi ka lang assistant, isa kang inspirasyon. Dagdag ng isa pa. Samantala, si Victor, na ngayoy wala na sa kumpanya, ay nag-iisa sa kanyang maliit na apartment. Habang pinapanood ang balitang muli nang umangat ang kumpanya ni Angela, halos hindi niya matanggap ang pagkatalo. Ngunit wala na siyang magagawa. Naubos na ang kanyang kredibilidad at siya mismo ang lumibog sa sariling kasalanan. Sa bahay, mas lalo namang naging maayos ang buhay ng pamilya ni Marco. Nakakapag-aral ng mabuti si Lito at si Aling Rosa ay patuloy na gumagaling. Anak, sabi ng ina, hindi ko akalain na ang dating nagtitinda lang ng sorbetes ay magiging dahilan para muling umangat ang isang malaking kumpanya. Pinagmamalaki kita. Napaluha si Marco at niyakap ang kanyang ina. Nay, hindi po ako titigil hanggat hindi ko nasisiguro na kayo at si Lito ay hindi na kailanman magugutom. Ngunit higit pa sa lahat, mas naging matatag ang relasyon nila ni Angela. Sa kabila ng mga hadlang at patikos, pinatunayan nilang kayang lumaban ng pagmamahal nila. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin ng bahay ni Angela, nagtititigan sila ng mahaba. Angela, wika ni Marco. Ngayon ko lang naramdaman na kaya palang lumaban ang isang taong gaya ko sa mundo ng mayayaman. Pero alam mo kung bakit ko nagawa? Bakit? Tanong ni Angela, nakangiti. Dahil kasama kita, sagot ni Marco. Ngumiti si Angela at hinawakan ang kanyang kamay. At mula ngayon, Marco, hindi na kita bibitawan. Magkasama na tayong haharap sa lahat ng laban. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nakamtan nila ang tagumpay laban sa lahat ng hadlang. Hindi lamang sila nagtagumpay sa negosyo kundi pati na rin sa pag-ibig. Isang patunay na kapag may malasakit, tapang at tapat na puso, walang imposibleng laban. Matapos ang lahat ng unos na pinagdaanan, dumating ang isang gabi na hindi malilimutan ni Marco at Angela. Isang malaking pagtitipon ang inihanda ng kumpanya bilang pasasalamat sa muling pagbabalik ng tiwala ng mga kliyente at investors.
Punong-puno ang malaking hall ng mga negosyante, empleyado at mga pamilyar na mukha sa mundo ng negosyo. Naka-black suit si Marco. Halatang kabado, ngunit matikas ang tindig. Sa kanyang tabi, si Angela na nakasuot ng eleganteng pulang gown, tila reyna ng gabi. Habang naglalakad sila papasok, napansin nilang halos lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. May mga nagbubulungan, may mga nakangiti, at may mga talatang hindi pa rin sang-ayon sa kanilang relasyon. Marco, pulong ni Angela, handa ka na ba? Alam kong hindi ito magiging madali. Huminga ng malalim si Marco at tumango. Angela, matagal na akong handa. Panahon na para sabihin sa lahat ang totoo. Nang magsimula ang programa, nagsalita ang isa sa mga board members at ipinakilala si Angela upang magbigay ng mensahe. Tumayo siya sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono, at tumitig sa lahat ng bisita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ninyo sa aming kumpanya. Ang mga nakaraang buwan ay hindi naging madali, ngunit dahil sa tiwala ninyo, muli tayong nakabangon. Ngunit ngayong gabi, hindi lang negosyo ang nais kong ibahagi. Nais kong magpakatotoo sa inyong lahat. Nagkatinginan ang mga tao, nag-abang sa kanyang sasabihin. Alam kong marami sa inyo ang nakarinig na ng chismis tungkol sa akin at sa aking personal na buhay. At ngayong gabi, hindi ko na itatago. Totoo po, may isang tao na naging napakalapit sa akin. Isang taong hindi galing sa marangyang buhay. Hindi nagmula sa mundo ng mga negosyante. Isa siyang vendor ng sorbetes na minsan ay nagligtas ng aking buhay. Mabilis ang bulungan sa buong hall. May mga napanganga, may mga napailing, at may mga halatang hindi makapaniwala. Ngunit hindi nagpatinag si Angela. Siya ay si Marco Cruz. At ngayong gabi, buong puso kong inaamin, mahal ko siya. Parang huminto ang oras sa mga salitang iyon. Tumayo si Marco mula sa kanyang kinauupuan at marahang naglakad patungo sa entablado. Halos lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya at ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang tamang panahon. Pagdating niya sa tabi ni Angela, kinuha niya ang mikropono at nagsalita. Magandang gabi po. Ako si Marco at alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako naririto. Oho, totoo ang sinabi ni Angela. Dati akong vendor ng sorbetes. Isa akong ordinaryong tao na nagkataong nakapagligtas ng isang buhay. Hindi ko kailanman inisip na magdudulot iyon ng ganitong pagbabago. Sandaling tumigil siya at tumingin sa mga tao. Alam ko rin na marami sa inyo ang nagdududa sa akin. Maraming nagsabi na ginagamit ko lang si Angela para sa pera, para sa kapangyarihan. Ngunit ang totoo, ni minsan ay hindi ko hinangad ang yaman o karangyaan. Ang tanging hangad ko ay ang makita siyang ligtas, masaya, at maging karapat-dapat sa tiwala niya. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Angela. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan namin, iyon ay ang pagmamahal ay hindi nasusufat sa estado ng buhay. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang pera mo, kundi kung gaano kalaki ang puso mo para sa taong mahal mo. Nagpalakpakan ang ilan, ngunit may iba pa ring nanatiling tahimik. Sa huli, mas nanaig ang mga pumuri at humanga sa tapang nilang ipahayag ang kanilang nararamdaman. Lumapit ang isa sa mga matagal ng kliyente, isang matandang lalaki na kilala sa mundo ng negosyo. Angela, Marco, ang inyong tapang ay kahanga-hanga. Hindi lahat ay kayang ipaglaban ang pagmamahal sa harap ng mundo. At para sa akin, iyon ang pinakamalaking patunay na karapat-dapat kayong pagkatiwalaan. Muling nagpalakpakan ang karamihan. Ang gabing iyon na inaasahan nilang magiging puno ng panghuhusga ay naging gabi ng pagtanggap at pagkilala. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad palabas sina Marco at Angela, nilapitan sila ng ilang empleyado. Sir Marco, Ma'am Angela, saludo po kami sa inyo. Kayo po ang inspirasyon namin. Napangiti si Marco at sa loob-loob niya, hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganitong klasing respeto. Sa bahay naman, nang marinig ni na Aling Rosa at Lito ang balita, napaiyak sila sa tuwa. Kuya, ang galing mo, sigaw ni Lito. Hindi ko angalain na ang kapatid kong vendor ng sorbetes ay magiging inspirasyon sa napakaraming tao.
Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Nay, lahat ng ito ay para sa inyo at kay Lito. Kung hindi dahil sa mga sakripisyo ninyo, hindi ako abot dito. Kinabukasan, headline sa mga pahayagan, ang kanilang pag-amin. Pag-ibig ng isang CEO at dating vendor, inamin sa publiko. May halong batikos at papuri, ngunit higit na mas marami ang humanga sa kanilang katapangan. At mula sa araw na iyon, hindi na nila itinago pa. Kahit saan sila magpunta, magkahawak kamay sila, handang harapin ang mundo. Para kay Marco, wala nang mas matamis pa kaysa sa marinig mula kay Angela ang mga salitang paulit-ulit niyang binubulong. Marco, mahal kita. At hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal natin sa kahit anong yaman sa mundo. Lumipas ang mga taon mula nang unan magkakailala sina Marco at Angela sa isang pangyayaring halos ikapahamak ng babae. Ang dating vendor ng sorbetes na naglalakad sa ilalim ng araw dala ang kanyang kariton ay ibang-iba na ngayon. Sa tulong ng kanyang sariling sipag at ng tiwala ni Angela, siya ay naging katuwang sa negosyo at sa buhay. Sa isang malaki at marangyang gusali na minsang pinagmamasdan niya lamang mula sa labas. Nakaupo na ngayon si Marco sa loob ng opisina na may sariling pangalan sa pinto. Marco Cruz, Vice President. Hindi niya ito hinangad noon, ngunit dumating ito dahil sa kanyang katapatan at determinasyon. Isang umaga, habang nakaupo siya sa harap ng mesa at nagbabasa ng mga ulat, kumatok si Angela at gumiti. Marco, handa ka na ba? May malaking pagpupulong tayo ngayon. Gumiti rin si Marco at tumayo. Oo, Angela, handa na. Pero higit pa sa negosyo, handa na akong ipakita sa lahat na ang ating kwento ay hindi lang basta kababalaghan, kundi patunay na may saysay ang pagmamahal at malasakit. Sa pagpupulong na iyon, kapwa silang nagbigay ng talumpati. Habang nagsasalita si Marco, kumipig siya sa mga bagong empleyado na halos hindi makapaniwala na ang kanilang boss ay dating vendor. Mga kasama, huwag ninyong isipin na ang pinagmulan ninyo ay hadlang para sa inyong pangarap. Ako mismo ang patunay na kahit galing ka sa lansangan, may puwang ka sa mundong ito. Ang tanging kailangan ay sipag, tiwala sa sarili at katapatan. Nagpalakpakan ng lahat. At sa sandaling iyon, nakita ni Angela ang ningning sa mga mata ng kanyang mga empleyado. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon, hindi lamang sa kumpanya, kundi pati sa buong industriya. Samantala, sa bahay ni Marco, malaki na ang ipinagbago. Si Aling Rosa ay masigla na, nakakalakad ng hindi kinakailangan ng tulong. Madalas siyang nakaupo sa hardin habang binabantayan ang kanyang mga apo. Oo, apo. Dahil makalipas ang ilang taon, nagpakasal sina Marco at Angela. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng mga kaibigan, empleyado, at maging ng mga taong dati hindi sumasang-ayon sa kanilang pagmamahalan. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Wika ni Lito, na ngayon ay nakatapos na rin ng kolehiyo at may magandang trabaho. Kuya, ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong walang imposible. Dati kitang iniidolo bilang kuya, pero ngayon iniidolo na rin kita bilang inspirasyon. Napaluha si Marco at niyakap ang kapatid. Lito, hindi ko magagawa ito kung hindi kita nakitang nangangarap din. Ngayon, magtulungan tayo para mas lalo pang gumanda ang kinabukasan ng pamilya natin. Habang lumalalim ang gabi sa kanilang tahanan, madalas na napapaisip si Marco. Naalala niya ang mga panahong halos sumuko siya sa hirap. Ang mga araw na wala silang makain. Ang mga gabing umiiyak si Lito dahil sa pangungutya ng mga kaklase. At ang mga pagkakataong halos mawalan siya ng pag-asa sa kinabukasan. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay napalitan ng tuwa at kasiguraduhan. Isang gabi, naglakad sila ni Angela sa hardin ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid at ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang ganda. Angela, wika ni Marco, naaalala mo pa ba ang araw na una kitang nakita? Nasa rooftop ka, halos mahulog, at ako'y isang vendor lang na nagkataong nandoon. Mumiti si Angela at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Oo, Marco, at mula noon, nagbago ang lahat. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi lang sa pagkahulog kundi sa sarili kong pagkabulag.
Dahil sa'yo, natutunan kong makita ang tunay na halaga ng tao. Hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa puso at malasakit. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling iyon, alam nila na tama ang kanilang mga pinili. Hindi na mahalaga ang mga pagsubok na pinagdaanan nila noon. Ang mahalaga ay kung nasaan sila ngayon, magkasama, masaya at buo. Lumipas pa ang ilang taon at mas lalo pang lumawak ang negosyo. Ngunit hindi nakalimutan ni Marco ang kanyang pinagmulan. Madalas siyang bumibisita sa mga lugar na dati pinagtutulakan niya ng sorbetes. Dala niya ang kanyang mga anak at itinuturo sa kanila ang mga kalsadang minsang naging saksi sa kanyang pakikibaka. Mga anak, sabi niya minsan habang nakatayo sa isang eskinita, dito nagsimula ang lahat. Dito ko natutunang huwag sumupo. Naway tandaan ninyo na hindi ang yaman ang sukatan ng tao, kundi ang kabutihang nasa kanyang puso. Ang kanilang mga anak ay lumaki sa aral na iyon. At ang pangalan ni Marco mula sa pagiging simpleng vendor ay naging alamat sa kanilang komunidad. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang kwento. Isang kwento ng sakripisyo, pag-ibig at tagumpay. Sa huli, habang magkahawak kamay sina Marco at Angela sa ilalim ng araw ng paglubog, napaniti sila. Marco, wika ni Angela, pinatunayan nating walang imposible. At dahil sa iyo, Angela, tugon ni Marco, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagmamahal na pinaglaban natin. At sa kanilang matamis na halakakan, natapos ang isang kwento na nagsimula sa isang vendor ng sorbetes at isang CEO na muntik na mahulog sa gusali. Isang kwento na naging inspirasyon para sa lahat na nangangarap, nagmamahal at lumalaban sa buhay.